Ang pangalan ko ay Alden Richards, 38 taong gulang. Bumili ako ng isang lumang ancestral house sa San Fernando, La Union. Hindi ito nagkakahalaga ng milyong piso, ngunit may sentimental value ito. Matapos ang maraming taon sa ibang bansa bilang isang sikat na arkitekto, bumalik ako para ayusin ang lumang bahay at magsimula ng bagong buhay para sa aking mga magulang. Pagbalik ko, natagpuan kong ang buong pamilya ng dati kong matalik na kaibigan at ex-girlfriend ay nakatira na roon. Pumasok ako ng walang pag-aalinlangan. Mayroon kayong 30 minuto para lisanin ang bahay ko. Maraming tao kapag nakikita ang buhay ko ngayon ang nagsasabing mapalad ako. Ngunit ako lang ang nakakaalam na ang katatagan na tinatamasan ko ngayon ay binayaran ko ng maraming taon ng pagkayod, ng hindi mabilang na gabing walang tulog, at maraming pagkakataon na kinailangan kong lunukin ang aking mga luha para lang makapagpatuloy. Namamahala ako ng isang interior design firm. Hindi ito isang malaking kumpanya, ngunit maayos itong tumatakbo at mayroon ng mga tapat na kliyente, kaya't ang pera ay hindi na problema tulad ng dati. Mula pagkabata, ipinangako ko sa aking sarili na kahit gaano pa kahirap ang buhay, karapat-dapat ang aking mga magulang na danasin ang kanilang mga huling taon ng may kapayapaan. Ang tatay ko ay si Senator Bong Revilla at ang nanay ko naman ay si Lani Mercado. Buong buhay nila ay ginugol nila sa isang maliit at lumang apartment sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Tuwing tag-araw, para itong pugon at tuwing taglamig, nanunuot ang halumigmig sa mga pader. Ang sahig ay may mga basag na baldosa at ang bubong ay sira na. Kaya tuwing may malakas na hangin, napupuno ako ng pangamba. Gayunpaman, ilang dekada na silang nakatira roon, sanay na sa sikip, sa hindi pagtatapon ng anumang bagay na mapapakinabangan pa, at sa pagsisikap na ayusin ang anumang masira. Madalas kong imungkahi na hanapan sila ng mas maayos na lugar, ngunit iwinawak silang ito ng aking ina at ngumingiti naman ng malumanay ang aking ama. Anak, ang perang kinikita mo ay para sa iyo, para alagaan mo ang sarili mo. Matatanda na kami, kahit saan ayos lang sa amin. Ang mga salitang iyon, bagamat magaan pakinggan, ay laging nag-iiwan ng bara sa aking lalamunan. Isinakripisyo ng aking mga magulang ang kanilang buong buhay para sa akin, at ngayong matatanda na sila, natatakot pa rin silang maging pabigat. Sa katotohanan, matagal nang nasa isip ko ang ideya na bilhan sila ng bahay, hindi ko ito sinasabi, ngunit tahimik akong nagkukuwenta at nag-iipon. May mga kontrata akong pinirmahan na hindi ako pinahintulutang gumastos ng kahit isang sentimo para sa aking sarili dahil mayroon akong malinaw na layunin. Gusto kong bilhan sila ng isang bahay na maliwanag, mahangin, may elevator para hindi na mahirapan ang aking ina sa pag-akyat sa hagdan. Dahil sa masakit niyang tuhod, may maliit na balkonahe para makapagtanim si tatay ng ilang halaman, at may maayos na sala para kapag Pasko at umuwi ang mga apo, hindi na sila magsisiksikan. Nang umabot na sa sapat na halaga ang aking ipon, tahimik akong bumili ng isang ancestral house sa San Fernando, La Union na may malaking bakuran at tanaw ang dagat. Hindi ko sila sinabihan. Sinabi ko lang na kung libre sila sa darating na Sabado't Linggo, samahan nila ako sandali. Nang bumukas ang gate at lumitaw ang malaking bahay, hindi maintindihan ng aking mga magulang kung ano ang nangyayari. Napatigil si nanay sa may pinto, nakatingin sa makinang na sahig na gawa sa matigas na kahoy, sa sofa na kulay itim na ako na mismo ang pumili, at sa mga bagong kabit na kurtina. Natigilan siya. Dahan-dahang naglakad si tatay patungo sa balkonahe. Tinanaw ang luntiang lugar sa ibaba at ang asul na dagat sa malayo. At hindi nagsalita ng matagal. Si nanay, matapos libutin ang sala, ay lumingon sa akin na namumula ang mga mata at bumulong. Bumulong na para bang natatakot siyang marinig ng mismong bahay. Anak, sobrang mahal nito. Kahit saan naman kami pwedeng tumira. Nang marinig ko iyon, parang dinurog ang puso ko. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay, isang payat at tuyong kamay na nagpagal para sa akin buong buhay niya. Ngumiti ako habang may bara sa lalamunan. Buong buhay ninyo akong inalagaan. Ngayon ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Tumalikod si nanay para punasan ang isang luha. Si tatay naman mula sa balkonahe ay nagsindi ng sigarilyo sa katahimikan ngunit agad din itong pinatay. Marahil ay naalala niyang nasa bagong bahay siya. Sa sandaling iyon, alam kong sulit ang lahat ng pagod ko. Hindi dahil sa ganda ng bahay kundi dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay. Nakita ko ang aking mga magulang sa isang marangal na lugar nang hindi na kailangang mag-alala kung tataas ba ang singil sa kuryente, kung mamamasa ba ang mga pader, o kung magdudulot ba ng tulo ang bagyo. Legal na nakapangalan sa akin ang unit. Ginawa ko ito para mapadali ang mga papeles at kung sakaling magkaroon ng anumang problema, ako ang direktang haharap dito. Ngunit sa puso ko, mula nang pumirma ako, ang bahay na iyon ay para na sa aking mga magulang. Hindi ko ito tiningnan bilang isang usapin ng pag-aari o pagkalkula. Ito ay simpleng regalo na matagal ko ng utang sa kanila.
Sana ay naging perpekto ang lahat kung hindi lang nalaman agad ng pamilya ng dati kong matalik na kaibigan at ex-girlfriend na si Maine Mendoza. Isang araw, habang naghahapunan sa isang restaurant sa Maynila kasama ang aking business partner na si Rocco Nasino, kaswal na nabanggit ko na kabibili ko lang ng ancestral house sa La Union. Ang nanay ni Maine, si Tito Boy Abunda na nandoon din sa restaurant kasama ang kanyang pamilya, ay biglang natigilan. Itinaas niya ang kanyang tingin at agad na nagtanong, "Bumili ng bahay? Para kanino?" Mahinahon akong sumagot, "Opo. Bumili ako ng ancestral house para tirahan ng mga magulang ko." Nang marinig niya iyon, hindi siya agad nagsalita. Nagbigkas lang siya ng isang mahabang aha, ngunit ang kanyang tingin sa sandaling iyon ay labis na nagpabagabag sa akin. Hindi ito tingin ng pagkagulat kundi tingin ng pagkalkula, ng pagsusuri, na para bang nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Pagkaraan ng ilang segundo, ibinaba niya ang kanyang baso at ngumiti ng may pangungutya. "Sa laki ng perang iyan, bakit hindi mo ibili ang pamilya ni Maine? Ang tagal ninyong magkasama, di ba? At naging matalik mo pang ang kaibigan si Paolo Ballesteros, ang kapatid niya." Ang tanong na iyon ay nagdulot ng mabigat na katahimikan sa hapagkainan. Si Rocco sa aking tabi ay pilit na ngumiti at sinubukang pagaanin ang sitwasyon. "Mabiro lang yan, Tito Boy. Hindi naman namin kailangan." Ngunit alam kong hindi nagbibiro si Tito Boy. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang diin sa mga salitang pamilya ni Maine, matalik na kaibigan, at Paolo, lahat ay nagsasabing may nabubuo ng hindi maganda sa kanyang isipan. Ayaw kong lumikha ng karagdagang tensyon kaya nanahimik na lang ako. Inisip ko, pera ko naman ito. Ang pagbili ng bahay para sa aking mga magulang ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ang isang normal na tao, kahit hindi gusto, ay hindi magiging ganoon kairasyonal para humanap ng gulo dahil dito, ngunit nagkamali ako. Ilang araw pagkatapos sa isa pang hapunan, naging mas direkta si Tito Boy na walang paligoy-ligoy. Ang isang taong sarili lang niyang pamilya ang iniintindi ay nagdudulot lang ng problema, lalo na kung naging malapit ka sa pamilya namin noon. Ang pangungusap na iyon ay hindi na biro, ito ay isang direktang atake. Itinaas ko ang aking tingin at nakita kung wala ni katiting na saya o pag-aalala sa kanyang mga mata. Bahagya lang akong ngumiti at hindi sumagot. Sa sandaling iyon, inisip kong kalokohan lang iyon, na mas mabuting manahimik para mapanatili ang kapayapaan, na hindi sulit makipagtalo. Hindi ko inakala na ang ideyang kalokohan lang ay magiging unang hakbang patungo sa isang malaking bagyo. At lalong hindi ko inakala na ang ancestral house sa La Union na binili ko gamit ang aking pawis, pagsisikap, at buong debosyon para sa aking mga magulang ay magiging larangan ng digmaan ng dalawang pamilya. Humigit kumulang isang buwan matapos kong bilhin ang ancestral house nang hindi pa tuluyang humuhupa ang tensyon, pumasok ang aking kumpanya sa isang mahalagang yugto. Ang kontrata sa isang kasosyo sa Europa na ilang buwan ko nang pinagsisikapan ay sa wakas ay napirmahan. Ito ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng aking kumpanya. May malaking halaga, mahigpit na mga requirements, masikip na deadline, at isang malinaw na kondisyon mula sa kliyente. Kailangan kong personal na lumipat sa Europa sa unang 3 buwan para isara ang lahat ng disenyo, materyales, at proseso ng koordinasyon. Nang matanggap ko ang balita, dapat ay nag-uumapaw ako sa tuwa, ngunit kakaiba ang una kong naramdaman ay pag-aalinlangan. Ang bagong ancestral house ng aking mga magulang ay nasa yugto pa ng pag-aayos ng mga huling detalye. Kahit halos kumpleto na ang bahay, pakiramdam ko ay may kulang pa dito o gusto kong magdagdag doon. Gusto kong personal na pumili ng bagong set ng bedsheet para kay nanay, bilhan si tatay ng mas magandang silyon para sa pagbabasa ng diaryo, palitan ang mga handle ng cabinet sa kusina dahil hindi sapat ang tibay para sa akin. Pakiramdam ko ay eksakto akong isang taong nakakuha ng pinakamalaking regalo para sa isang mahal sa buhay at gusto lang niyang maging perpekto ang lahat bago siya mapanatag. Kaya naman ipaalam sa akin ng International Relations staff ang petsa ng aking flight, matagal akong nakaupo sa aking opisina, nakatingin sa kalendaryo na may paninikip ng dibdib. Noong gabing iyon, nagpunta ako sa bahay ng aking mga magulang para maghapunan at ikinuwento ang tungkol sa biyahe para sa trabaho. Hindi pa ako tapos magpahayag ng aking mga pag-aalinlangan nang iwinawak sina ni tatay ang kanyang kamay. Ibinaba niya ang kanyang mangkok at sa kanyang karaniwang kalmadong tinig ay sinabi, "Kung mahalaga ang trabaho, kailangan mong umalis. Bahala na kami sa bahay." Mabilis na idinagdag ni nanay na para bang natatakot na dahil sa kanya ay mawala ang pagkakataon ko. "Oo naman, anak, ang paglipat ay maliliit na bagay lang. Ang isang magandang oportunidad sa trabaho ay hindi laging dumarating." Pinagmasdan ko silang dalawa na may halong pagmamahal at pag-aalala. Laging ganyan ang aking mga magulang. Laging inuuna ako kahit na sinusubukan kong gumawa ng isang bagay para sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagpapalakas loob, hindi ako agad umalis. Sa loob ng halos 2 linggo bago ang aking flight, sinamantala ko ang oras para iwanang handa ang lahat sa ancestral house.
Ipinasuri ko ang mga instalasyon ng kuryente at tubig. Nagpakabit ako ng karagdagang security lock sa pangunahing pinto at bumili ng lahat ng uri ng gamit sa bahay mula sa mga kaldero at kawali hanggang sa isang water purifier, mga kurtina, at alpombra. Nagpagawa pa ako sa karpintero ng isang estante sa sala dahil alam kong gusto ni tatay na maayos ang kanyang mga libro at diaryo. Sa kwarto ni nanay, pinalitan ko ang ilaw sa tabi ng kama ng mas mainit na dilaw na ilaw dahil naalala kong napapagod ang kanyang mga mata kapag nagtatahi siya sa gabi. Maraming araw pagkatapos ng trabaho, dumidiretso ako sa bagong ancestral house. Tatayo ako sa gitna ng sala, titingin sa paligid at pakiramdam ko ay may mali. Tatawag ako sa isang tao para ayusin ang isang maliit na detalye. Marahil sa paningin ng iba, mukha akong perfectionist. Ngunit para sa akin, iyon ay hindi lang isang bahay. Iyon ang lugar kung saan gusto kong pumasok ang aking mga magulang at maramdaman na sa wakas ay ginagantimpalaan na sila ng buhay. Isang araw bago ang aking flight, sinimulan ng aking mga magulang na dalhin ang kanilang mga gamit, ilang maleta ng damit, ilang personal na gamit, ilang lumang picture frame, at ang mga halaman na gustong-gusto ni nanay. Noong araw na iyon, personal kong ibinigay sa kanila ang mga susi. Hinawakan ko ang kamay ni nanay at mas seryoso kaysa karaniwan kong sinabi, kung may magtanong, sabihin ninyong bahay ko ito, hindi na kailangang magpaliwanag pa. Napatawa si nanay, isang tawa na napakalambing na parabang pinaramdam niyang nag-overthink lang ako. Sino naman ang magtatanong? Hindi naman ito hotel. Si tatay sa kanyang tabi ay ngumiti rin at sinabing para na raw akong matanda, laging nag-iisip ng ilang hakbang sa unahan. Ngumiti rin ako, ngunit sa hindi malamang dahilan, isang kakaibang kaba ang nanatili sa aking kalooban, napakaliit, tulad ng isang premonition na hindi pa nabubuo. Ang mga huling araw bago ako umalis ay magulo, mga pulong sa mga kasosyo sa umaga, paghahanda ng mga dokumento sa hapon at sa gabi, pagrepaso ng itinerary ng flight at mga papeles. Samantala, si Tito Boy ay nagsimulang magtanong ng mas marami tungkol sa bagong ancestral house. Sa simula, mga tanong na tila hindi nakakapinsala. Saang lugar yung bahay? Malaki ba? Hindi ba masyadong mahal sa lugar na yan? Kung sa ibang pagkakataon marahil ay iisipin kong simpleng kuryosidad lang. Ngunit pagkatapos ng kanyang mga parinig sa hapagkainan, ang mga tanong na iyon ay may ibang dating sa akin. Ang paraan niya ng pagtatanong ay hindi tulad ng isang nakatatanda na nagtatanong lang, kundi tulad ng isang taong kumukuha ng impormasyon ng paunti-unti, napakadetalyado habang nagkukunwaring natural lang. Isang araw habang naghahanda ako ng mga report sa opisina, tumawag sa akin si Paolo Ballesteros. Normal lang ang kanyang boses. Naku, curious lang si Tito Boy. Sabi niya, ang ganda raw ng bahay, gusto niyang bisitahin. Huminto ako ng ilang segundo at nagtanong, bisitahin para saan? Hindi pa nga nakakaayos ng husto ang mga magulang ko. Tumawa siya, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Ang tawa na dati kong inakalang para pagaanin ang mga bagay. Normal lang naman sa mga matatanda kapag narinig na may bagong bahay, gustong makita. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Nanahimik ako sandali at pumayag. Sa sandaling iyon, ang isip ko ay abala sa trabaho at naisip kong pamilya naman kami at hindi na kailangang maging masyadong mapaghinala. Sa pag-iisip na iyon, nagdagdag pa ako ng isang pangungusap na kapag naaalala ko ngayon ay gusto kong bumalik sa nakaraan para sampalin ang sarili ko. Kapag nakaayos na ang mga magulang ko at komportable na sila, pumunta kayong lahat para makita. Sinabi ko ang pangungusap na iyon dahil sa pakikisama, para maiwasan na isipin ng pamilya ni Maine na lumalayo ako. Para sa akin, ang pumunta para makita ay nangangahulugang isang mabilis na pagbisita, umupo sandali, uminom ng kape, at umalis. Hindi ko kailanman inakala na may mga taong interpret ang isang pangungusap ng pakikisama bilang isang pahintulot para salakayin ang buhay ng iba. Ilang araw pagkatapos, sumakay ako ng eroplano patungong Europa na puno ng trabaho ang isip at umaasang mabilis na lilipas ang 3 buwan para makabalik sa aking mga magulang. Habang papaangat ang eroplano, nagmensahe pa ako kay nanay. Pinapaalalahanan siyang isara ng mabuti ang pinto, i-check ang kusina, at huwag magpapasok ng mga estranghero. Naisip ko na ang lahat ng pupuwede kong isipin. Ang panahon, ang kalusugan, ang mga gamit sa bahay, maging ang mga gamot na inihanda ko sa isang drawer. May isang bagay lang akong hindi napaghandaan, na ang panganib ay magmumula mismo sa pamilya ng dati kong kaibigan. At lalong hindi ko inakala na ang aking walang ingat na pangungusap bago ako umalis ang magbubukas ng pinto sa isang teribleng bangungot na nabubuo sa aking likuran. Pagdating ko sa Europa, ang mga unang araw ay puno ng napakatinding trabaho na madalas ay napapatingin na lang ako sa relo at nagugulat na hating gabi na pala sa Pilipinas. Sa umaga, nasa opisina ako ng kliyente at sa construction site. At sa gabi sa hotel, mayroon akong mga virtual meeting kasama ang aking team sa Maynila. Nakakasakal ang schedule. Ngunit gaano man ako kaabala,
Gabi-gabi ay sinusubukan kong tawagan ang aking mga magulang. Ang marinig lang ang kanilang mga boses, malaman na kumakain at natutulog sila ng maayos at walang problema sa bagong ancestral house ay nagpapanatag sa akin. Halos sa unang buwan, tila maayos ang lahat. Madalas ikuwento ni nanay na sa umaga ay dinidiligan niya ang mga halaman sa balkonahe. Si tatay naman ay nagbabasa ng diaryo sa sala at pareho silang nag-iisip na pumunta sa palengke sa Sabado't Linggo para bumili ng maliit na estante para sa kusina. Ang pakikinig sa maliliit na bagay na ito ay labis na nagpapagaan ng aking loob. Ngunit nang nagsisimula na akong isipin na sobra lang akong nag-alala, isang gabi ay tumawag si nanay ng mas maaga kaysa karaniwan. Nang makita ko ang kanyang pangalan sa screen, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Sinagot ko ang telepono. Ang kanyang boses ay kasing lambing pa rin ng dati, ngunit may pag-aalinlangan dito na para bang tinitimbang niya kung paano sasabihin sa akin para hindi ako mag-alala. Tinanong ko siya ng direkta, "Nay, anong problema? May nangyari ba sa bahay?" Nag-alinlangan si nanay ng ilang segundo bago sumagot. "Naku, noong isang araw dinala ni Tito Boy ang ilang kamag-anak para makita ang bahay. May hawak akong ballpen at natigilan ako. Nakaramdam ako ng pagkabigla. Agad akong nagtanong, halos hindi na nag-isip, bakit hindi mo ako tinawagan?" Sa kabilang linya, nagmamadaling nagpaliwanag si nanay na may halong paghingi ng paumanhin at pagtatangkang pagaanin ang sitwasyon. Sabi niya, dadaan lang daw sila. Nasa malapit lang daw sila at may kasamang kamag-anak na gustong makita ang bagong bahay. Naisip ko pamilya naman sila at nasa pinto na. Hindi ko naman magawang tanggihan sila. Nanahimik ako ng ilang segundo. Sa lohikal na pag-iisip, hindi mali ang ginawa ni nanay. Ang mga matatanda kung minsan ay masyadong mapagbigay, lalo na sa mga balay, mas gugustuhin nilang magbigay daan para maiwasan ang problema. Ngunit kahit na isang pakiramdam ng pagkainis ang lumago sa aking kalooban, sinubukan kong kumalma at nagtanong, marami ba silang dumating? Sumagot si nanay, ilan lang. Si Tito Boy, isang pinsan niya yata, at isang mag-asawa. Umikot sila, uminom ng kape at umalis na. Hindi na ako nagsalita pa para hindi siya ma-pressure. Hiniling ko lang sa kanya na sa susunod na may pumunta, sabihan niya ako. Tumawa ng mahina si nanay at sinabing huwag akong mag-overreact na dumating lang sila para makita ang bahay, hindi para gumawa ng masama. Ang kanyang komento ay lalo pang nagpabagabag sa akin, naiintindihan ko si nanay. Ayaw niyang gumawa ng gulo at lalong ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak na nasa malayo dahil lang sa isang maliit na bagay. Kaya noong araw na iyon, kahit may bumabagabag sa akin, pinilit kong palipasin ito. Naisip ko baka masyado lang akong sensitibo dahil sa mga tanong ni Tito Boy bago ako umalis. Gayunpaman, pagkatapos ng tawag na iyon, hindi huminto ang mga bagay sa isang simpleng pagbisita tulad ng inakala ni nanay. Ilang araw pagkatapos sa isang video call, nakita ko sa mesa ng aking mga magulang ang ilang tasa ng kape na hindi pa naliligpit. Tinanong ko at tumawa si nanay, kararating lang kasi ng pamilya ni Maine. Napansin ko sa kanyang boses ang bahid ng pagod kahit sinusubukan niyang itago ito. Mula sa isa, naging 2 beses at mula doon naging mas madalas ang kanilang pagbisita. Isang araw, ikinuwento ni nanay na dumating si Tito Boy ng maaga pa lang sa hapon at hindi umalis hanggang gabi na. Mula sa pagpuri kung gaano kaliwanag ang ancestral house, nagsimula siyang magtanong kung magkano ang monthly dues, kung paano ang access ng sasakyan o kung mahigpit ba ang seguridad. Ang mga tanong na iyon, kung hiwa-hiwalay, ay walang ibig sabihin, ngunit kapag pinagsama-sama, hindi ito mukhang tanong ng isang simpleng bisita. Isang gabi matapos ikuwento ni nanay na kararating lang ng pamilya ni Maine, tinanong ko siya ng mas detalyado, anong ginagawa nila diyan ng matagal. Naisagot si nanay ng buong katapatan, umiinom ng kape, nagkukuwentuhan. Si Tito Boy, walang tigil sa pag-ikot sa bawat kwarto, nagtatanong kung may mga bakanteng silid. Sabi niya, sayang daw ang ganito kalaking bahay para lang sa 2 matanda. Nang marinig ko iyon, kumunot ang noo ko. Si nanay na parabang napansin ang aking pagkainis ay mabilis na nagdagdag, siguro sinasabi lang niya yon. Ngumiti ako ng mapait, mag-isa sa kwarto ng hotel. May mga pangungusap na maaaring palampasin ng iba pero hindi ako, lalo na kay Tito Boy. Simula nang malaman niyang binili ko ang ancestral house para sa aking mga magulang, hindi niya ako binati ng buong puso, at ngayon, sinasabi niyang sayang ang ganito kalaking bahay. Hindi ako naniwalang kaswal lang na komento iyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay sinubukan kong magtimpi. Sinabi ko sa sarili kong nasa malayo ako. Kung gagawa ako ng iskandalo dahil lang sa mga salitang walang konteksto, mas lalo ko lang stress ang aking mga magulang. Naisip ko pa nga na baka ugali lang ni Tito Boy na maging prangka ng walang masamang intensyon. Minsan, para mapanatili ang kapayapaan, gumagawa tayo ng mga dahilan para mapanatag ang ating sarili, hindi ako naiiba.
Ngunit ilang araw pagkatapos, si tatay sa isang pribadong tawag ay nagsabi ng isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Noong araw na iyon, mas malalim ang kanyang boses kaysa karaniwan. Nagsimula siya sa isang kakaibang tanong, "Anak, busy ka ba masyado?" Agad kong nalaman na may problema at napaayos ako ng upo. Dahan-dahang sinabi ni tatay, "Ngayon, nagtanong si Tito Boy kung pwedeng dito muna tumira ang pamilya niya ng ilang araw." Halos mapatalon ako sa kinauupuan ko. Hindi na nag-isip at sumagot ako, "Hindi, binili ko ang ancestral house na yan para kayo ang tumira." Sa kabilang linya, nanahimik si tatay sandali bago sumagot. "Oo, yun din ang sinabi ko sa kanya. Sinabi kong binili ito ni Alden para kami ang tumira sa aming pagtanda, na hindi magiging komportable kung may ibang titira." Siya, nang marinig iyon, ay tumawa at sinabing nagtatanong lang naman daw. Kahit ganoon ang ikinuwento ni tatay, hindi ako napanatag. Ang isang taong nagtatanong lang ng ganoon ay hindi maghihintay na nasa ibang bansa ako para gawin ito. Sa isang matatag na boses, inulit ko kay tatay, "Pakilinaw sa kanila, please. Walang pwedeng tumira diyan, kahit ilang araw lang." Sinubukan akong pakalmahin ni tatay. "Huminahon ka, anak." Siguradong nagtatanong lang siya dahil sa kuryosidad. Tumango ako, ngunit pagkatapos ng tawag, hindi na ako makapag-focus sa mga dokumentong nasa harap ko. Tahimik pa rin ang kwarto ng hotel. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng dayuhang lungsod tulad ng dati, ngunit sa loob ko, isang napakasama at mabigat na pakiramdam ang nagsimulang lumaki. Hindi ito isang tiyak na bagay. Wala pa itong pangalan, ngunit para itong isang itim na ulap na nagbabanta sa akin. Matagal akong nakaupo na hawak pa rin ang telepono habang paulit-ulit sa aking isipan ang tanong ni Tito Boy kung pwedeng dito muna tumira ang pamilya niya ng ilang araw. Isang tanong na tila normal, ngunit habang iniisip ko, mas lalo itong nagiging hindi normal. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Europa, nagkaroon ako ng masamang kutob na may isang taong nag-interest sa ancestral house na binili ko para sa aking mga magulang. Matapos ang tawag kung saan ikinuwento ni tatay na nagpahiwatig si Tito Boy na maaaring tumira ang kanyang pamilya ng ilang araw, isang maliit ngunit nakakainis na tinik ang bumaon sa aking puso. Hindi ito sapat na malaki para gumawa agad ng iskandalo, ngunit hindi rin gaanong maliit para balewalain. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang trabaho sa Europa. Mula umaga hanggang gabi ay abala ako. At minsan pagkatapos maghapunan ay kailangan kong manatili sa mga kliyente hanggang hating gabi para isara ang bawat detalye ng mga materyales. Ngunit gaano man ako kaabala, gabi-gabi ay dinadampot ko ang telepono para tumawag sa bahay. Ang pinakamalaking takot ko ay ang sobrang layo ko na may mangyari at hindi ko malaman agad. Gayunpaman, sa loob ng halos 2 linggo, ang mga tawag ko sa aking mga magulang ay naging kakaiba. Hindi naman sa may malinaw na problema. Ngunit ang tensyon sa kanilang mga boses ay nagdudulot sa akin ng malalim na pagkabalisa. Si nanay na dati napakadaldal at kayang ikuwento ang kahit ano mula sa mga sariwang gulay na binili niya sa palengke hanggang sa ibon na dumapo sa rehas ng balkonahe ay biglang naging matipid magsalita. Kapag tinanong ko kung nakapaghapunan na siya, oo lang ang sagot. Kapag tinanong ko kung ano ang ginawa niya, sasabihin niyang wala namang espesyal, yung dati lang. Ilang beses, may narinig akong bulungan ng mga tao sa kabilang linya. Kapag tinanong ko kung may kasama siya, iwas ang sagot niya. "Ah, oo, dumaan lang sandali yung pamilya." At mabilis na nag-iiba ng usapan. Iyon ang paraan ng pag-iwas niya na pinaka nag-aalala sa akin. Si tatay naman, sinusubukang panatilihing normal ang kanyang boses na para bang walang nangyayari. Pero kilala ko siya. Kapag mas malala ang problema, mas lalo siyang nananahimik. Isang gabi halos 11 na sa Europa, nag-vibrate ang telepono ko. Si Nanay Lani Mercado. Nang makita ko ang kanyang pangalan sa screen, kumabog ang dibdib ko. Bihira akong tawagan ni nanay sa mga oras na iyon maliban na lang kung may napakahalagang bagay. Agad kong sinagot bago pa ako makapagsalita. Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Hindi ito iyak o takot kundi ang uri ng pagod na naipon sa loob ng mahabang panahon. Yung tipong marinig mo lang ay may bara na agad sa iyong lalamunan. Agad akong nagtanong, "Nay, anong problema? May masama bang nangyari?" Nanahimik si nanay ng ilang segundo. Pagkatapos sa napakahinang boses na parabang natatakot siyang may makarinig, sinabi niya, "Alden, anak, bumalik na kami ni tatay mo sa lumang apartment sa Tondo." Natigilan ako. Isang kilabot ang gumapang sa aking katawan. Bigla akong napatayo, iniisip na nagkamali ako ng dinig. Nagmamadali akong nagtanong, nanginginig ang boses, "Anong bumalik? Yung bagong ancestral house?" "Nay, anong pinagsasabi mo?" Sa kabilang linya, muling katahimikan. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na kinakaladkad, ng mga yapak na parabang nasa gitna si nanay ng maraming gamit habang tumatawag.
Pagkatapos, sa isang alanganing boses na may bigat ang bawat salita, nagpatuloy siya. Sabi ni Tito Boy, ilang araw lang sila, pero parami sila ng parami. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono na sumasakit na ang aking mga daliri. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas na naririnig ko ito sa aking dibdib. Agad akong nagtanong, sino ang dumating, kailan pa, sino ang nagbigay ng permiso. Doon ipinaliwanag sa akin ni nanay ang lahat. Lumalabas na ilang sandali matapos ang paunang pahiwatig. Dumating si Tito Boy kasama ang kanyang anak na si Paolo Ballesteros, Maine Mendoza, at dalawa pang kamag-anak. Hila-hila ang mga maleta. Sa simula, dumating sila na may mga ngiti at dahilan. Sinasabing ilang araw lang silang mananatili dahil may problema sa kanilang bahay na hindi komportable sa kabilang lugar, at sa huli, pamilya naman daw sila. Ikinuwento ni nanay na sa sandaling iyon ay naisip niyang bilang mga balae ay mahirap tumanggi kung ilang araw lang naman. Hindi masaya si tatay, ngunit nagtimpi siya para hindi gumawa ng iskandalo habang nasa malayo ako, ngunit ang ilang araw ay simula pa lang ng isang walang hiyang pananakop. Lumipas ang mga araw at wala silang ipinakitang intensyon na umalis. Sa halip, parami ng parami ang kanilang dinadalang gamit. Una, mga maleta ng damit, pagkatapos ay mga kumot at unan, pagkatapos ay mga kaldero at kawali, at maging maliliit na appliances. Inangkin ni Paulo ang malaking sofa sa sala at sinimulan ni Tito Boy na inspeksyonin ang bawat kwarto, sinasabing mas maliwanag ito, mas komportable iyon at sinimulang ilagay ang kanyang mga gamit sa mga aparador nang hindi nagpapaalam. Ang dalawa pang kamag-anak na kasama nila ay hindi rin nag-atubili, kumikilos na parabang kanila ang bahay. Nang paalalahanan sila ni tatay ng maayos na ang ancestral house na iyon ay para sa kanilang dalawa sa kanilang pagtanda at hindi angkop para sa napakaraming tao, agad na nagbago ang tono ni Tito Boy. Inulit sa akin ni nanay ang kanyang mga salita at nang marinig ko iyon ay parang nilagyan ng apoy ang aking mga tainga. Si Tito Boy, nakaupo sa gitna ng sala, nakadekwatro at may mapanuyang ngiti ay nagsabi, ang bahay na binili ng dati mong kaibigan ay para na rin sa pamilya ni Maine. Pamilya kami, may karapatan kami dito. Si tatay, na hindi na nakapagpigil ay sumagot na kalokohan iyon, na pera ko ang ginamit para tirahan ng aking mga magulang at walang sino man ang may karapatang manirahan doon. Ngunit siya, nang may kayabangan, ay nagbitiw ng isang pangungusap na nakakapigil hininga. Matatanda na kayo. Kahit saan pwede kayong tumira. Ang pangungusap na iyon lang ay sapat na para patunayang hindi niya itinuturing ang aking mga magulang bilang mga kamag-anak, at lalong hindi bilang mga taong karapat-dapat sa respeto. Para sa kanya, ang aking mga magulang ay dalawang matanda lang na maaaring itabi para magbigay daan sa buong pamilya niya. Nang marinig ko iyon, nanginginig ang aking mga kamay, tinanong ko siya habang hirap magsalita dahil sa galit. At bakit hindi ninyo sila pinalayas? Bakit hindi ninyo ako tinawagan agad? Bumuntong hininga si nanay, nanginginig ang boses. Sinabi niyang nakipagtalo si tatay, na tumanggi siya, ngunit parami sila ng parami at ang kanilang mga salita ay lalong nagiging walang hiya. Bukod pa rito, nasa Europa ako para sa isang mahalagang trabaho at natatakot ang aking mga magulang na kung tatawagan nila ako, mag-aalala lang ako ng walang magawa at masisira pa ang aking proyekto. Sinabi ni nanay na mas mabuting bumalik na lang sa lumang apartment ng ilang araw at hintayin ang pagbabalik ko para ayusin ang lahat. Sinabi niya ito nang may kahinahunan na naglalayong pakalmahin ako. Ngunit habang naririnig ko siya, mas lalo akong nasasaktan. Ang ancestral house na binili ko gamit ang pawis ng aking noo para parangalan ang aking mga magulang ay naging dahilan kung bakit kinailangan nilang bumalik sa luma at masikip na bahay na ipinauubaya ang kanilang lugar sa iba. Nanatili akong hindi gumagalaw ng matagal matapos magsalita si nanay. Sa kabilang linya, patuloy siyang humihiling na huwag akong magalit, na huwag kong iwanan ang aking trabaho dahil lang sa bugso ng damdamin. Ngunit sa sandaling iyon, nag-lock ang aking isipan. Lahat ng tiniis ko mula sa pamilya ng dati kong kaibigan, lahat ng parinig, mga tingin na may pagkalkula, mga pagkakataong sinabi ko sa sarili kong mas mabuting palampasin na lang para sa kapayapaan ay biglang naipon sa isang buhol ng galit sa aking dibdib. Hindi ko na ito tinitingnan bilang isang usapin ng mga bastos na komento o ilang araw na pananatili. Ito ay isang hayagang pagpapahiya sa aking mga magulang, isang pagyurak sa regalong ilang taon kong pinaghirapan para sa kanila. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono at dahan-dahang sinabi, mas para sa sarili ko kaysa sa kanya, kung totoong inukupan nila ang bahay sa pagkakataong ito, hindi ako susuko. Sa wakas ay natapos ang 3 buwan ng trabaho sa Europa habang lugmok ako sa matinding pagod at nakakasakal na pagkainip. Sa buong panahong iyon, pinilit kong magtiis at tapusin ang aking trabaho. Pinapaalalahanan ang sarili na sa sandaling makabalik ako sa Pilipinas, aayusin ko ang lahat. Ngunit habang papalapit ang araw ng aking pagbabalik, ang galit sa aking kalooban, sa halip na humupa, ay nag-aalab na parang baga sa ilalim ng abo.
naghihintay ng isang ihip ng hangin para magliyab. Ayon sa orihinal na plano, dapat ay manatili pa ako ng 2 araw para sa isang huling pulong sa mga kasosyo. Ngunit nang maisara na ang pangunahing trabaho, pinalitan ko ang aking flight para makabalik ng mas maaga. Hindi ko ito sinabi sa sinuman sa pamilya ni Maine, tanging sa aking kumpanya lang. Sa aking isipan, isa lang ang nasa isip ko. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang nangyari sa ancestral house na binili ko para sa aking mga magulang. Sa buong flight, halos hindi ako nakatulog. Ipinipikit ko ang aking mga mata at nakikita ko ang pagod na mukha ni nanay sa huling tawag. Nakikita ko ang nanginginig na kamay ni tatay habang sinusubukang sabihin na mas mabuting bumalik muna sa lumang bahay at maghintay. Sinubukan kong maging pasensyosa sa pamilya ni Maine sa maraming pagkakataon, hindi dahil sa takot kundi dahil inakala kong ang pagpapanatili ng kapayapaan ay ang pinakamabuti para sa lahat. Ngunit habang iniisip ko ito, mas lalo kong napagtanto ang aking pagkakamali. May mga tao na habang mas nagbibigay daan ka, mas iniisip nilang mahina ka. Habang mas umaatras ka, mas sumusugod sila. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang kinalaban nila kundi ang aking mga magulang, ang aking pagmamahal bilang anak, ang huling hangganan na hindi ko kailanman papayagang yurakan ng sinuman. Nang lumapag ang eroplano, binuksan ko ang aking telepono at nakita ko ang isang mensahe mula kay nanay, isang maikling pangungusap lang. Anak, sa lumang bahay ka muna dumiretso, ha? Nang mabasa ko ito, parang may humigpit sa aking lalamunan. Hindi na niya kailangang sabihin pa para maintindihan kung hindi pa rin nalulutas ang problema. Kung tahimik na ang ancestral house, kung pansamantala lang ang pagbisita na natapos na, hindi niya ipapadala ang mensaheng iyon. Ang babalang iyon na tila napakanormal ang siyang nagpadagdag ng sakit. Ito ay isang hindi direktang paraan ng pagsasabi na ang aking mga magulang ay nagtitiis pa rin, iniiwasan ang komprontasyon. Ayaw na ako nakadarating lang ay sumugod agad sa gulo. Ngunit hindi ako pumunta sa lumang bahay. Kinaladkad ko ang aking maleta palabas ng airport, sumakay ng taxi at ibinigay ang address ng ancestral house sa San Fernando. Sa buong biyahe, malakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ito isang malabong emosyon kundi ang tensyon ng isang taong naghanda para sa pinakamasama. Nang lumiko ang sasakyan patungo sa kalsada, papalubog na ang araw. Hindi na matindi ang liwanag ngunit sapat pa para makita mula sa malayo ang balkonahe ng aking ancestral house. At sa isang tingin lang, nanigas ako. Sa balkonahe, nakasampay ang mga damit na hindi ko kilala. Hindi ito ang mga simpleng damit ng aking mga magulang o ilang tuwalya na nagpapatuyo tulad ng gagawin ng isang maliit at maayos na pamilya. Ang nakikita ko ay isang gulo ng mga damit na may matitingkad na kulay, damit ng lalaki, ng bata, mga tuwalya, mga bestida, lahat magkakahalo na parang sa isang siksikang boarding house. Sa sandaling iyon, ang huling pag-asa na natitira sa akin ay naglaho. Hindi sila pansamantalang nanatili, itinuturing na nilang kanila ang bahay. Bumaba ako ng taxi, nagmamadaling kinaladkad ang aking maleta patungo sa gate. Sumakay ako ng elevator na nanlalamig ang mga kamay. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ikalawang palapag kung nasaan ang bahay, narinig ko ang tawanan at sigawan mula sa pasilyo. Habang papalapit ako sa pinto ng ancestral house, mas lalong lumilinaw ang ingay. Hindi ito ang tahimik na usapan ng isang normal na pamilya kundi ang magulong ingay ng isang grupo ng mga tao na nanirahan ng may sobrang kumpiyansa, sobrang naturalidad sa pag-aari ng ibang tao. Bahagyang nakaawang ang pinto ng ancestral house. Huminto ako ng ilang segundo sa harap ng siwang na iyon. Mula sa loob ay lumalabas ang malakas na amoy ng pagkain. Halo-halong tunog ng mga pinggan at kubyertos, ang malakas na tunog ng telebisyon, at ang mga boses ng mga taong nag-uusap at nagtatawanan na parang sa isang maingay na bar. Isang ancestral house na ako mismo ang pumili ng bawat kurtina, bawat muebles para makapagpahinga ang aking mga magulang sa kanilang pagtanda ngayon ay parang isang magulong paupahan. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Ang eksenang nakita ko ay halos nagpatawa sa akin sa sobrang galit dahil wala na akong ibang maramdaman. Sa gitna ng sala, ang buong pamilya ni na Tito Boy, Paolo, at Maine ay kumakain at umiinom. Ang mesa ay puno ng mga pinggan na may mga tira-tirang pagkain na natapon sa mantel, mga balat ng prutas, mga lata ng soft drinks. Ang mga silya ay wala sa ayos. Ang larawan ng aking pamilya na inilagay ko sa estante ay nawawala at sa halip ay mayroong tumpok ng mga plastic bag at karton. Si Tito Boy ay nakasuot ng pajama na may bulaklak, nakataas ang mga paa sa isang silya at patuloy na sumisigaw na may kumpiyansa ng isang may-ari ng bahay. Ang sarap talaga sa ganito kalaking bahay. Si Paolo, ang kanyang anak, ay nakahiga sa sofa, hawak ang cellphone sa isang kamay at kumakain sa kabila at tumatawa pa. Ang buong grupo ay napaka-relax na walang nakapansin na kanina pa ako nasa pinto.
Nanatili akong tahimik ng ilang segundo, pinagmamasdan ang bawat mukha, bawat bagay, bawat sulok ng silid na kanilang sinira. Sa aking isipan sa sandaling iyon, wala nang ingay. Kakaiba kapag sukdulan na ang galit, mas lalong nagiging kalmado ang isang tao. Huminga ako ng malalim, ibinaba ko ang aking maleta at pumasok sa sala ng may matatag na hakbang. Nang tumama ang aking anino sa gilid ng mesa, doon lang sila nagulat at napatingin. Ang tawanan ay biglang huminto. Si Paolo ay napatayo. Si Tito Boy ay natigilan na may hawak na pagkain sa mga mata. At ako, tinitingnan sila isa-isa, sa isang boses na hindi malakas o nanginginig. Ngunit napakalamig na kahit ako ay nanibago ay nagsabi, mayroon kayong eksaktong 30 minuto para ligpitin ang lahat ng gamit ninyo at umalis sa bahay. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Isang katahimikan na tumagal lang ng ilang segundo ngunit sapat na para makita kung paano nagbago ang kulay ng bawat mukha. At ang pinakagulat ko ay hindi ang kanilang pagkagulat kundi ang reaksyon ni Tito Boy. Hindi siya nataranta o nakonsensya. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang mga kubyertos. Sumandal siya sa silya at ngumiti isang ngiti na napakawalang hiya na sa pagkakita ko pa lang ay alam kong hindi niya kailanman inisip na mali ang kanyang ginagawa. Ang ngiti ni Tito Boy ay lalong nagpalamig sa kapaligiran sa silid. Wala siyang ipinakitang kahit anong senyales na siya'y isang taong nahuling iligal na naninirahan sa bahay ng iba. Sa halip, sumandal siya sa silya. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa na para bang ako ay isang bastos na dating kaibigan na gumagawa ng eksena at may pang-uuyam na nagsalita sa isang boses na napakatalim na bawat salita ay parang karayom. Bahay mo? Ilang buwan kang wala. Kung sino ang nakatira, siya ang may-ari. Ang mga magulang mo, isang araw lang ay sumuko na. Kaya huwag kang magmaganda diyan. Ang pangungusap na iyon lang ay sapat na para mag-init ang aking mukha. Hindi dahil sa sinabi niya tungkol sa ancestral house kundi dahil sa pagyurak niya sa aking mga magulang, ginagamit ang kanilang pasensya bilang dahilan para sa kanyang pananakop. Bago pa ako makasagot, si Paulo mula sa sofa ay umupo ng maayos. Ngumiti siya ng may pangungutya isang halo ng kamangmangan at kawalang hiyaan at idinagdag. Ang OA mo naman, Alden. Bakante ang bahay kaya binantayan ng pamilya. Tapos magrereklamo ka pa. Lumingon ako sa kanya, hindi maintindihan kung paano may taong makakapagsabi ng ganoon nang hindi namumula. Ang ancestral house na ito ay pinaghirapan ko. Ito ang lugar na binili ko para sa tahimik na pagtanda ng aking mga magulang, at sa kanyang bibig. Ang pananakop kasama ang buong pamilya ay naging pagbabantay, at ako pa ang walang utang na loob. Talagang hindi lahat ng tao ay marunong kumilala ng tama sa mali. Nakatayo sa gitna ng sala, inilibot ko ang aking tingin. Habang mas tinitingnan ko, mas tumitibay ang aking galit. Ang estante kung saan dating nakalagay ang larawan ng aking pamilya ay wala ng laman. Sa halip, isang malaking larawan ng kasal ni Maine at ng kanyang bagong boyfriend, si Arjo Ataide, ang nakadisplay na parabang nagmamarka ng teritoryo. Ang pasilyo patungo sa mga kwarto ay puno ng iba't ibang sapatos ng matatanda, ng bata. Mga plastic bag, mga karton, mga laruang nakakalat. Ang mga kurtinang kulay neutral na ako mismo ang pumili para sa aking mga magulang ay nakababa at may mga mantsa ng grasa. Ang bahay na dating maayos, malinis at maliwanag ngayon ay isang magulo at walang hiyang gulo. Naglakad ako diretso sa lalagyan ng sapatos. Yumuko ako. Kinuha ko ang mga tsinelas na plastik ni Tito Boy at malakas na inihagis palabas ng pinto. Bumagsak ito sa pasilyo na may malakas na tunog. Tiningnan ko siya at binigkas ang bawat salita ng malinaw. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Ito ang bahay na binili ko para sa aking mga magulang. Hindi ito isang ampunan para sa buong pamilya mo. Nanigas ang kapaligiran sa ancestral house. Ngunit ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang reaksyon ni Tito Boy o Paulo kundi ang pagbukas ng pinto ng master bedroom at paglabas ni Maine. Ang aking dating kasintahan. Nakasut siya ng pambahay. Medyo magulo ang buhok, hawak ang cellphone. Mukha siyang isang babaeng kalalabas lang mula sa sariling kwarto. Sa sandaling makita ko siya, isang kilabot ang gumapang sa aking likod. Kung hanggang sa sandaling iyon ay mayroon pa akong kahit katiting na pag-asa na hindi niya alam ang lahat, ang imaheng iyon ang bumura sa lahat. Hindi siya nagulat na makita ako. Hindi siya nataranta o naasiwa. Hindi man lang niya tinanong kung bakit ako bumalik ng mas maaga. Ibig sabihin, alam niya. Alam niya matagal na at marahil ay nakatira na rin siya dito kasama sila. Mabilis na lumapit sa akin si Maine. Sinubukang hawakan ang aking braso para dalhin ako sa isang sulok at bumulong na. Para bang pinapakalma ang isang taong nawawala sa kontrol, huwag kang gagawa ng iskandalo sa harap ng lahat. Ilang araw lang naman si Tito Boy dito. Nang marinig ko iyon, malakas kong iwinaksi ang kanyang kamay na kahit siya ay napaatras. Tiningnan ko siya diretso sa mata at nagtanong ng isang bagay lang.
Ilang araw kaya dinala ninyo pati ang altar ng mga ninuno ninyo, mga kumot at maleta hanggang mapuno ang 3 kwarto? Hindi malakas ang boses ko, ngunit bawat salita ay matalim. Natigilan si Maine at nang sasagot na sana inunahan siya ni Tito Boy. Hinampas niya ang mesa gamit ang mga kubyertos at biglang tumayo na parabang nasaktan ang kanyang amor proprio. Ang kanyang matinis na boses ay bumasag sa katahimikan. Anak ko si Maine, kung ano ang sa kanya rin. Ang bahay na ito syempre ay para rin sa pamilya namin. Lumingon ako sa kanya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi nila inisip na nakikitira lang sila, wala silang kahit katiting na ideya ng delikadesa o respeto. Sa kanilang isipan, ang ancestral house na ito ay naging pag-aari na ng kanilang pamilya dahil lang ang bumili ay ang dating kaibigan ni Paulo at dating kasintahan ni Maine. Hindi sila dumating para pansamantalang manuluyan. Dumating sila para manakop ng walang hiya, may plano at walang kahihiyan. Ayaw ko nang mag-aksaya pa ng salita. Inilabas ko ang aking cellphone sa harap ng lahat at tinawagan ang security at ang building administration. Ang boses ko ay malinaw at matatag. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sa ngayon, may mga taong ilegal na naninirahan sa bahay ko. Pakiakyat agad para mag-imbestiga. Nang matapos ako, lumundag si Paulo at sinugod ako para agawin ang cellphone ngunit mabilis akong umiwas. Nabigo siya na namumula ang mukha sa galit. Tiningnan ko siya ng may nanlalamig na mga mata. Subukan mo ulit akong hawakan at idedemanda kita ng trespassing at assault. Nagngit-ngit siya ngunit hindi na nangahas pang lumapit. Marahil nang malaman na papunta na ang security at admin, nagbago ng taktika si Tito Boy. Tumigil siya sa pakikipagtalo at ginawa ang pinakamagaling niyang gawin gamitin ang publiko para mang-eskandalo. Tumakbo siya sa pinto. Itinuro ako at nagsimulang sumigaw ng malakas para marinig sa buong pasilyo. Tingnan ninyo, itong walang utang na loob na dating kaibigan namin. Trinato kami na parang pulubi. Ang kanyang mga sigaw ay napakatinis na sa loob ng ilang segundo ay narinig kong nagbukasan ang mga pinto ng mga kapitbahay, ang mga bulungan sa pasilyo, ang mga yapak na humihinto para makiusyoso. Sinadya niya iyon. Gusto niyang isama ang mga kapitbahay. Gawin akong kontrabida sa sarili kong bahay. Gamitin ang mga salitang walang utang na loob at dating kaibigan para baluktutin ang katotohanan tulad ng madalas gawin. Nanatili akong tahimik na hawak pa rin ang cellphone, pinapanood siyang umarte hanggang mamula. Ngunit nanlalamig ang aking puso dahil naintindihan kong kapag ang isang tao ay kayang magnakaw at marunong pang gumawa ng eksena, ang laban na ito ay hindi magtatapos ng mapayapa. Wala pang 3 minuto pagkatapos kong tumawag, isang security guard at isang empleyado mula sa building administration ang nasa pinto na sa pasilyo. Mayroon ng ilang kapitbahay na nanonood. Ang ilan ay sumisilip lang. Ang iba naman ay nakatayo sa gilid na nagkukunwaring may kausap sa telepono ngunit nakatutok ang mga mata sa loob ng ancestral house. Akala ko sa puntong ito, malilinawan na ang lahat. Nakapangalan sa akin ang ancestral house. Ang aking mga magulang ay pilit na pinalayas at ang buong pamilya ni na Tito Boy ay nakatira doon na parang mga squatter. Sapat na sigurong ipakita ang mga papeles para malinawan ang lahat. Ngunit minaliit ko ang kawalang hiyaan ni Tito Boy. Nang makita niya ang pagpasok ng security at ng administrator, nagbago ang kanyang ekspresyon ng napakabilis na kung hindi ko nakita ay hindi ako maniniwala. Ang kayabangan na ipinakita niya habang naka-D4 at sumisigaw ay biglang nawala. Bumagsak siya sa isang silya, isang kamay sa dibdib at isa sa noo at humagulgol na parang siya ang biktima. Ang kanyang boses, nanginginig at puno ng pekeng dalamhati ay umalingaw-ngaw. Diyos ko, sa edad kong ito, palalayasin niya ako? Anong klaseng tao ang ganito kalupit? Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay sa pasilyo. Ang ilang tingin ay napunta sa akin, hindi na simpleng kuryosidad kundi may mabilis na paghusga ng isang taong isang panig lang ang naririnig. Itinaas ni Tito Boy ang kanyang ulo, namumula ang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang kwento na parang inensayo. Ako ang kaibigan niya. Ibinigay niya sa amin ang mga susi at sinabing dito na kami tumira para hindi na kami magsisiksikan sa bahay namin. At ngayon, bumalik siya mula kung saan, nagbago ng isip, at pinalalayas kaming mga matatanda at bata. Sabihin ninyo, mayroon pa bang masamang tao sa mundo? Nang marinig kong sinabi niyang ibinigay niya sa amin ang mga susi, isang kilabot ang gumapang sa aking likod. Alam na alam kong ang duplicate na susi ng ancestral house ay iniwan ko lang sa bahay ng aking mga magulang. Hindi ko kailanman ibinigay ito kay Tito Boy o kay Paolo, at lalong hindi ko sila inimbita na manirahan doon. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang kasinungalingan, ito ay patunay na may isang tao sa kanilang pamilya na kumuha ng susi ng patago o may isang taong mula sa loob na tumulong sa kanila. Bigla akong lumingon kay Maine. Sa eksaktong sandaling iyon, ibinaba niya ang kanyang tingin, iniiwasan ang aking mga mata. Nagkunwari si Paolo na abala sa pagliligpit ng mga pinggan,
Habang si Tito Boy ay patuloy na nagpupunas ng luha. Ginagampanan ang papel ng isang matandang kaibigan na inabandon ng isang malupit na dating kaibigan. Ang eksena ay nagdulot sa akin ng sobrang pandidiri at sakit. Ang mga pinalayas sa kanilang sariling bahay ay ang aking mga magulang, at ngayon ang mga taong ito ay gumagawa ng isang palabas para baliktarin ang sitwasyon. Tiningnan ko si Maine ng diretso. Ipaliwanag mo, saan galing ang mga susi? Mababa ang boses ko. Ngunit alam ng lahat na sinusukol ko na siya. Ikinuyong ni Maine ang kanyang mga labi. Pinagkunot noo ang kanyang mga kamay na parang isang taong naghahanap ng paraan para hindi magmukhang guilty. At pagkatapos ay nagbitiw siya ng isang pangungusap na gusto kong matawa sa sobrang kaduwagan. Inisip ko lang, dahil pamilya naman tayo, walang masama kung papasukin ko si Tito Boy para manatili ng ilang araw. Hindi ko alam na didibdibin mo ng ganito. Natigilan ako ng ilang segundo kaya hindi lang niya alam, siya pa mismo ang nagpapasok sa kanila. Hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil gusto niya. Lalong lumalim ang lamig sa aking kalooban nang biglang napadako ang aking tingin sa isang maliit na drawer malapit sa pasukan na bahagyang nakaawang. Sa drawer na iyon, nagtatago ako ng ilang hindi importanteng papeles at mga duplicate na photocopy. Walang sino man ang dapat humawak doon. Hindi ko alam kung paano, sa gitna ng lahat ng gulo, lumapit ako at binuksan ito. Sa loob ay may isang tumpok ng mga photocopy na maayos na nakastapler. Kinuha ko ito at sa isang sulyap lang, naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking ulo. Ito ay mga photocopy ng deed of sale ng ancestral house, isang kopya ng aking ID, at maging isang nakaprint na papel na may malinaw na text. Isang uri ng kasunduan sa pagpapagamit ng tirahan sa kamag-anak. Hindi ito pirmado ngunit sa dulo ay may blankong espasyo. Handa para saan? Kung sakaling kailanganin para makagawa sila ng kwento na pumayag ako na manirahan sila doon. Hinigpitan ko ang hawak sa mga papel, lumingon kay Maine at itinapat ito sa kanyang mukha. Sino ang nag-photocopy ng mga dokumento ng bahay? Sino ang naghalungkat ng mga personal kong papeles? Halatang kinabahan si Maine. Nanginginig ang kanyang mga labi. Walang tigil sa pag-corrupt at sa huli ay nakapagsalita lang ng, tiningnan ko lang. Sapat na iyon, hindi ko na kailangang umamin pa siya. Naintindihan ko na ang lahat. Walang sinuman ang titingin lang sa personal na dokumento ng kanyang dating kaibigan at ipo-photocopy ito. Walang sinuman ang aksidenteng maghahanda ng isang hindi pirmadong kasunduan. Ito ay isang planadong konspirasyon. Ang empleyado ng administrasyon na nasa malapit ay humingi ng dokumentasyon, matapos ang mabilis na pagsusuri. Sinabi niya ng malakas sa harap ng lahat, ang ancestral house ay nakapangalan kay Ginoong Alden Richards. Walang nakarehistro sa aming sistema na si Ginoong Tito Boy, Ginoong Paulo, o Ginang Maine Mendoza, o ang iba pang naririto ay residente. Legal at administratibo, wala silang karapatang manatili doon. Akala ko ang kumpirmasyong iyon ay magpapaurong sa kanila ngunit hindi. Agad na nagbago ng estratehiya si Tito Boy. Itinuro niya si Angelica Panganiban, ang kanyang mas batang kamag-anak na nasa isang sulok na may kargang sanggol at sumigaw. Pati ba isang ina na may maliit na anak ay palalayasin mo? Wala ka bang puso? Ang paraan ng paggamit niya sa isang babaeng may sanggol bilang panangga ay nagdulot sa akin ng matinding pandidiri. Ginagamit nila ang mga bata, ang mga matatanda, ang luha, ang moralidad, lahat ng maaaring manipulahin ang mga tao para isukol ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Tumayo ako sa gitna ng sala, tiningnan ko sila isa-isa, at sinabi ng may malinaw at matatag na boses sa harap ng security, ng admin, at ng lahat ng kapitbahay na nakikinig. Ang pakikitira ay nangangailangan ng permiso. Ang pagpapalaya sa aking mga magulang ng patago para okupahin ang kanilang bahay ay hindi pakikitira, yan ay pagnanakaw. Nang matapos ako, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pasilyo. At sa eksaktong sandaling iyon ng matinding tensyon, sinugod ako ni Tito Boy ng napakabilis na walang sinumang nakakilos. Isang malakas na sampal ang tumunog sa aking mukha, isang matalim at matinding sakit ang gumapang sa aking pisngi. Nagnitngit siya na namumula ang mga mata at sumitsit, kaibigan kita at naglalakas loob kang bastusin ako. Nagulat ang buong pasilyo. May sumigaw. Ang iba ay napanganga at ako, pagkatapos ng sampal, ay yumuko ng ilang segundo, nag-iinit ang pisngi ngunit biglang nanlamig ang aking puso. Sobrang lamig na alam kong tiyak na ang lahat ng pasensya na mayroon ako, mula nang pumasok ako sa pamilyang iyon hanggang sa eksaktong sandaling iyon ay tapos na magpakailanman. Nang tumunog ang sampal ni Tito Boy, tila nanigas ang buong pasilyo. Nag-iinit ang aking pisngi at may umuugong sa aking tainga. Ngunit hindi ako umiyak o sumugod sa kanya na marahil ay siyang inaasahan niya. Dinala ko lang ang isang kamay sa aking pisngi. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang inilabas ang aking telepono. Marahil ay ang kahinahunan kong iyon ang nagpagulo sa kanya. Nakatayo siya sa harap ko, humihingal sa galit at nanlilisik pa rin ang mga mata.
Marahil iniisip na sasabog ako sa galit at magsasabi ng kung ano-anong wala sa lugar para maipagpatuloy niya ang kanyang papel bilang biktima. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong iyon. Binuksan ko ang audio recording na ipinadala sa akin ni nanay ng patago bago ako bumalik. Noong nasa Europa pa ako, pahapyaw ko lang itong napakinggan, abala sa trabaho. Iniisip na aayusin ko na lang ang lahat pag-uwi. Hindi ko inakala na ang recording na iyon ang magiging sandata para malantad silang lahat doon mismo. Inilagay ko sa loudspeaker. Ang silid na kanina puno ng sigawan ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Pagkaraan ng ilang segundo, ang boses ni Tito Boy, malinaw at matalas, ay lumabas sa aking telepono. Maasim, malupit, at nanlalamig. Kayang-kaya na ng mga matatandang yon sa dati nilang bahay. Itong ancestral house para to sa anak ko, mas deserve niya. Ang pangungusap na iyon lang ay sapat na para magbago ang mukha ng mga kapitbahay sa pasilyo. Ang ilan na nakakross ang mga braso ay biglang nagbaba ng kamay. Ang iba ay bumulong ng naku, Diyos ko, ngunit hindi ako tumigil. Nagpatuloy ang recording at pagkatapos ng boses ni Tito Boy, narinig ang mapanuyang tawa ni Paulo. Ang kanyang matinis at walang hiyang boses ay bumasag sa katahimikan. Sinabi na sa akin ni Maine na matagal pa yung si Alden. Titira na tayo dito, tapos tingnan natin. Sa katagalan, magiging atin din to. Pagkatapos noon, narinig ang ilang pigil na tawa mula sa iba pang miyembro ng pamilya. Hinayaan kong tumunog ang recording ng ilang segundo pa at pinatay ito. Napipi ang buong bahay. Walang makapagsalita. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay hindi na kuryosidad kundi pagkamangha, pagkasuklam, at maging pagkagalit na pabor sa akin. Si Maine ang unang kumilos. Halatang namutla ang kanyang mukha. Nanginginig ang mga labi at bigla siyang sumugod sa akin para agawin ang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, handa ako. Umatras ako ng isang hakbang at naiwasan siya. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Dahan-dahan akong nagtanong sa boses na sapat na malakas para marinig ng lahat. Sabi mo, ilang araw lang sila. Sinong nagsabi ng sa katagalan, magiging atin din to? Ang tanong ay parang isang sampal sa harap ng maraming tao. Natigilan si Maine, ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa ere at dahan-dahan niya itong ibinaba. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit wala siyang masabi. Si Tito Boy naman ang unang nakabawi ng boses. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalito, sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon sa kanyang karaniwang kawalang hiyaan. Ano naman ngayon? Nag-uusap lang kami bilang pamilya kapag galit, para namang nakatuklas ka ng isang krimen dahil lang sa ilang salita. Ngunit ang pagtatangkang iyon na magdahilan ay lalo lang siyang inilaglag. Kung totoong mga salitang walang kabuluhan lang iyon, hindi sila gaanong kakabahan. Hindi nila susubukang agawin ang telepono ko. Hindi sila mamumutla ng ganoon. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanya. Sa mga taong tulad niya, ang pakikipagtalo ay pagdudumi lang ng bibig. Naglabas ako ng isang video sa aking cellphone. Ito ang recording mula sa camera sa pasilyo na ipinadala sa akin ng isang mabait na kapitbahay bago ako bumalik. Noon, sinulyapan ko lang ito at itinago, naghihintay ng tamang pagkakataon. At dumating na ang sandaling iyon. Ipinakita ko ang screen sa security, sa administrator, at sa mga pinakamalapit na kapitbahay. Sa video, malinaw na nakikita ang araw na umalis ang aking mga magulang. Si Paulo at Maine ay nagpapasok ng mga maleta at bag sa bahay. Kitang-kita ang kanilang mga mukha at sapat na malinaw ang audio para maintindihan ng lahat. Si Paulo, habang nagbubuhat ng isang kahon ay tumatawa at nagsasabi, "Ayan, simula ngayon tapos na ang pagsisiksikan." At si Maine, sa halip na tumutol o pumigil, ay bukas palad na binuksan ang pinto para magpatuloy siya sa pagpasok ng mga gamit. Sa pagkakataong ito, kahit ang empleyado ng administrasyon ay hindi na napigilang maging neutral. Tumingin sa akin ang hepe ng security. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanila at may matatag at malamig na boses na sinabi, "Kung hindi pumapayag ang may-ari, ito ay may mga palatandaan ng ilegal na pag-okupa. Iminumungkahi kong makipagtulungan kayo para maiwasan na kailanganin naming tawagan ang pambansang pulisya." Ang pangungusap na iyon ay tuluyang nagpabago sa sitwasyon. Ang sinubukan nilang palabasin na isang simpleng hindi pagkakaunawaan ng pamilya ay nabunyag bilang isang planadong gawain, may paghahanda, at may mga kasabwat. At sa sandaling iyon, ang pinakamasakit na katotohanan ay naging malinaw. Ang pangunahing kasabwat ni Tito Boy ay hindi isang estranghero, hindi si Paulo o ang iba pang kamag-anak. Hindi siya pinilit at hindi siya walang magawa sa pagitan ng kanyang ama at dating kasintahan. Tulad ng sinubukan niyang palabasin, siya ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Siya ang nagpahintulot na manirahan sila at siya ang naglihim nito sa akin sa loob ng 3 buwan na para bang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Lumingon ako para tingnan si Maine. Kailanman ay hindi naging ganito ka-estranghero ang kanyang mukha sa akin. Dahan-dahan akong nagtanong na para bang para marinig ko mismo ang pait ng aking mga salita.
Kailan mo pa ako tinatraidor? Mula ba noong pinalayas ni Tito Boy ang mga magulang ko dito? O mula noong inisip mo na ang bahay ko ay magiging sayo rin? Nagngit-ngit si Maine. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit. At sa huli ay inilabas ang tunay na kalikasang matagal na niyang itinatago. Sa mababang boses, ngunit puno ng sama ng loob, sinabi niya, ang magkasintahan ay dapat naghahati. Mayaman ka pero palagi mong sinusukat ang ibinibigay mo sa pamilya ko. Sa pangungusap na iyon lang, hindi ko na kailangan ng karagdagang paliwanag. Lahat ng maskara ay nahulog. Wala nang natira sa mabait na dating kasintahan, sa kaibigang napipilitan ng ina, sa pamilyang pansamantalang nakikitira. Sa harap ko ay isang grupo lang ng mga taong sinusubukang gawing pag-aari nila ang aking kabutihang loob at pera. Ngumiti ako. Isang ngiti na napakalamig na kahit ako ay nagulat. Tiningnan ko si Tito Boy, si Maine, at si Paulo at sinabi ng may buong linaw. Sige, kung ngayon ay nagpasya kayong tanggalin ang inyong mga maskara sa harap ko, huwag kayong magrereklamo kung itutuloy ko ito hanggang sa dulo. Pagkasabi nito, idinayal ko ang numero ng aking abogado. Nang marinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya, alam kong ang laban na ito ay hindi na isang simpleng away pamilya. Ito ay magiging isang pagtutuos kung saan bawat isa ay magbabayad sa kung ano ang sinubukan nilang nakawin sa akin. Nang marinig ko ang boses ng aking abogado, nakita ko kung paano nagbago ang tingin ni Tito Boy. Kung kanina sinusubukan niyang gampanan ang papel ng kaibigang biktima, ngayon nang maintindihan niyang wala nang silbi ang kanyang mga luha, gumamit siya ng mas maruming paraan. Sa isang iglap, dinala niya ang isang kamay sa kanyang dibdib ng mahina at bumagsak sa sahig, humihikbi na parabang malapit ng himatayin. Ang pagbagsak ay napakabilis, napaka-oportuno na. Sa pagkakita ko pa lang ay alam kong umaarte siya, ngunit hindi lahat ng naroroon ay kayang mapansin ito. Si Monica, ang kanyang mas batang kamag-anak, ay nagsimulang sumigaw sa isang boses na napakatinis na tumusok sa aking mga tainga. Pinahimatay ni Alden ang aking ama, maging saksi kayo. Habang sumisigaw, lumuhod siya sa tabi ni Tito Boy, nagkukunwaring tumutulong, ngunit ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagtingin sa pasilyo, na parabang naghahanap ng mas maraming manonood. Si Paulo naman ay inilabas ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Ang nakakadiri ay hindi niya ni-record ang buong eksena kundi direkta sa aking mukha. Napakabagal na parabang gusto niyang gumawa ng ebidensya na ako ang may kasalanan sa pagkahimatay ng kanyang ama. Ang buong pamilya ay isang grupo ng mga segunda klaseng aktor ngunit eksperto sa maruming laro. Sa isang sulyap, naintindihan ko ang kanilang plano. Kung ako na nawalan ng kontrol ay lalapit para itayo si Tito Boy o alisin ang kamay ni Paulo. Gagamitin nila ang bawat kilos, bawat frame para buuin ang eksena ng dating kaibigan na nananakit sa kanyang may sakit na ama. Ito ay isang bitag na kasindumi ng pagiging predictable. Gusto nilang gamitin ang moralidad bilang isang lubid at ang awa ng mga tao bilang sandata para gawin akong kontrabida kahit na ako ang biktima ng pagnanakaw. Kaya sa halip na lumapit, umatras ako. Tumayo ako sa tabi ng empleyado ng administrasyon para makita ng lahat na hindi ko siya hinahawakan at sinabi ng malakas at malinaw. Hindi ko siya hinawakan. Ang mga kamera sa pasilyo, sa elevator, at sa lobby ay maaaring magpatunay niyan. Nang matapos ako, nakita kong nanigas ang mukha ni Paulo. Pwede silang umarte, pwede silang mag-record ng mga manipulatibong video. Ngunit hindi nila kayang baguhin ang mga kamera ng buong gusali. At si Maine, habang ang kanyang ama ay humihikbi sa sahig ay walang ginawa para pigilan ang farsang iyon. Ang pinakamasakit ay sa halip na sabihan ng kanyang ama na tumigil, tiningnan niya ako ng may paninisi na parabang kasalanan ko, sa mababang boses ngunit may kawalang hiyaan na gusto kong matawa. Sinabi niya, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Isang bahay lang yan, para namang ikamamatay mo. Lumingon ako sa kanya na may sakit na napakalalim na hindi ko na naramdaman ang galit. Numiti ako. Isang mapait at malamig na ngiti. Oo. Para sa iyo isang bahay lang yan. Pero para sa mga magulang ko, iyan ang kanilang dignidad ang parehong dignidad na inyong niyurakan. Nagkibit balikat si Maine. Hindi makapagsalita. Marahil sa kanyang isipan, ang ancestral house na iyon ay mayroon lamang halaga sa pera. Ngunit para sa akin, ito ay isang regalo ng pasasalamat ang lugar kung saan gusto kong bigyan ang aking mga magulang ng isang marangal na pagtanda at ang aking dating kasintahan ang nagbukas nito sa iba para lapastanganin. Ayaw kong masaksihan ng aking mga magulang ang eksenang ito. Ngunit sa sandaling iyon ay alam kong hindi ko na ito maitatago pa sa kanila. Tinawagan ko sila para pumunta. Sinabi ko ng maikli na umakyat sila sandali. Mga 20 minuto pagkatapos, lumitaw sila sa dulo ng pasilyo. Sa pagkakita ko pa lang sa kanila na naglalakad sa gitna ng mga taong nakikiusyoso sa pinto, nakaramdam ako ng kirot sa puso. Nang pumasok si nanay, natigilan siya. Sa harap ng kanyang mga mata,
Isang tumpok ng mga sapatos na hindi niya kilala ang nakaharang sa pasukan. Ang mesa sa kainan na binili ko para sa pamilya ay puno ng basura at maruruming pinggan, isang tumpok ng mga damit na hindi pamilyar sa isang sulok. Buksan ko ang drawer at inilabas ang lumang larawan ng kasal ng aking mga magulang na itinapon nila doon. Nang makita ang larawan na nakasiksik sa gitna ng mga basura, natigilan si nanay, namumula ang mga mata. Si tatay naman na dati laging matatag ang mga kamay ngayon ay nanginginig sa galit. Sa tingin ko, hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon. Ang aking ama, isang lalaking laging mabait, pasensyoso, at hindi pala salita, sa unang pagkakataon ay direktang itinuro si Tito Boy. Hindi malakas ang kanyang boses ngunit nanginginig sa galit. Kung dumating ka para humingi ng pabor, igagalang ka namin. Pero pinalayas mo ang asawa ko at ako sa bahay na ito para okupahin. Hindi ka ba nahihiya? Ang tahimik ang buong silid. Ngunit si Tito Boy, sa halip na mahiya, ay itinaas ang kanyang ulo at sumagot ng may mapanghamong tono. Bakit ako mahihiya? Anak ko si Maine. Ang perang kinikita niya ay dapat para sa pamilya niya. Ang pangungusap na iyon ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang tensyonadong kapaligiran ay sumabog. Ang mga kapitbahay na kanina ay nagbubulungan lang ay nagsimulang magsalita ng malakas. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang umiling. Mga taong walang katwiran. Isang lalaki sa likuran ang kumunot ang noo. Ang bahay ay para sa mga magulang niya, tapos darating itong mga to para manirahan at sumigaw pa, hindi ka panipaniwala. Nang makitang napapaligiran na ng opinyon ng publiko, lalong naging mapangahas si Paulo. Marahil ay naintindihan niyang kung magpapatuloy ang kwento sa ganitong paraan, wala silang takas. Bigla siyang tumakbo patungo sa master bedroom, isinara ang pinto ng malakas at ikinandado mula sa loob. Agad na narinig ang kanyang boses na sumisigaw at may hinahampas. Subukan ninyong pumasok, sisirain ko lahat, pinaghirapan din namin itong ayusin. At kasunod nito ang tunog ng isang bagay na bumabagsak, isang silyang kinaladkad, mga bagay na ibinabato sa pader. Nagulat ang buong pasilyo. Namutla si nanay. Humakbang si tatay ng 2 beses patungo sa pinto ngunit pinigilan ko siya. Nakatayo ako sa harap ng nakasarang pinto, nakikinig sa tunog ng pagkawasak at nakaramdam ako ng matinding lamig. Sa puntong ito, hindi na ito isang simpleng away pamilya. Nagtatago sila, sinisira ang aking ari-arian para pagbantaan ako. Lumingon ako sa administrasyon at may boses na parang bakal na sinabi, tawagan ninyo ang pulis. Ngayon din. Wala pang 5 minuto, naroon na ang pambansang pulisya at isang kinatawan mula sa Homeowners Association. Hindi mahinga ang kapaligiran sa ancestral house. Sa pasilyo, mayroon pa ring ilang usyosero ngunit wala nang nagbubulungan. Nang dumating ang mga awtoridad, ang kwento ay hindi na maaaring manipulahin bilang isang simpleng away pamilya. Akala ko sa puntong ito, bababa na ang tono ng pamilya ni Maine, ngunit hindi doon ko nakita kung gaano nila ito kahusay na pinaghandaan. Humakbang si Maine. Wala na ang kaba sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isang folder na nasa isang sulok, naglabas ng isang tumpok ng papel at may kahinahunan na nagpatindig ng balahibo ko o kinausap ang pulis. Hindi na siya ang dating kasintahan na naipit sa pagitan ng ama at kaibigan, siya ay isang taong may plano. Sa matatag na boses, sinabi niya, ako ang kanyang dati niyang kasintahan. Ito ang aming mga larawan at matagal na kaming magkasama. Ang mga ari-arian na nakuha habang kasama siya ay hindi nangangahulugang sa kanya lang. Natigilan ako ng ilang segundo kaya iyon pala ang kanyang alas. Hindi ang pagmamahal, hindi ang katwiran, kundi ang kanyang estado bilang dating kasintahan para isali ako sa isang legal na alitan at magkaroon ng oras para manatili doon ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi lang sila naghahangad ng isang lugar na matitirhan. Ang target nila ay ang ancestral house bilang isang premyo na maaari nilang paghatian. Gusto nilang gawin itong isang ari-arian na pinag-aagawan para makisawsaw. Eksakto sa sandaling iyon, dumating ang aking abogado, si Attorney Jose Sison. Pumasok siya ng walang ingay. Bumati ng maikli at kinuha ang mga papel na ibinigay ko, mabilis na sinuri ito. Ang kanyang kahinahunan sa gitna ng gulo ay nagbigay sa akin ng lakas. Matapos suriin ang dokumentasyon, kinausap niya ang pulis sa isang malinaw at tiyak na boses. Ang bahay na ito ay binayaran mula sa personal na account ni Ginoong Alden Richards. Ang pinagmulan ng pondo ay malinaw na nakadokumento, pati na ang transfer at ang deed of property sa kanyang pangalan. Walang anumang dokumento na nagpapatunay na ito ay conjugal property o bahagi ng anumang kasunduan. Ang kanyang mga salita ay parang mga pako. Tiningnan ko si Maine at nakita ko kung paano nagbago ang kanyang mukha. Ang kumpiyansang ipinakita niya ay nawawala ngunit ang huling dagok ay hindi pa dumarating. Naglabas ang aking abogado mula sa kanyang briefcase ng ilang bank statement na nakuha niya ng agaran, ibinigay niya sa akin.
Sa pagbasa lang ng ilang linya, naramdaman kong tumigil ang aking puso habang nasa Europa ako. Sinubukan ni Maine na gamitin ang impormasyon ng ancestral house na ito para mag-apply ng loan. At hindi ito isang simpleng pagtatanong. Sinubukan niyang gamitin ito bilang collateral, ngunit dahil hindi siya ang may-ari, tinanggihan siya. Tiningnan ko ang aking dating kasintahan, blanko ang isip. Lahat ay nagkakatugma ang pag-okupa, ang legal na alitan. Hindi lang sila gustong manirahan ng libre, gusto nilang gamitin ang ancestral house para makakuha ng pera. Isang lamig ang gumapang sa aking likod. Tinanong ko siya sa isang boses na napakababa na kahit ako ay natakot. Hindi mo lang ako tinraidor. Binalak mo ring isang laang regalong ibinigay ko sa mga magulang ko. Hindi sumagot si Maine. Si Tito Boy naman ang sumubok na magdahilan. Ang isang tao ay kailangang dumiskarte, o hahayaan na lang ba niyang yumaman ang iba habang ang pamilya niya ay naghihirap? Nakaradam ako ng matinding pandidiri. Para sa kanila, lahat ay may dahilan. Kahit ang pagyurak sa aking mga magulang, kahit ang paggamit sa aking pasasalamat bilang pera. Isang pulis ang nagtanong, nang may matatag na boses. Mayroon ba kayong nakasulat na pahintulot mula sa may-ari para manirahan dito? Katahimikan. Tumingin si Tito Boy kay Maine. Tumingin si Maine sa sahig. Si Paulo na lumabas na mula sa kwarto ay napipi. Walang sumagot. Nagpatuloy ang pulis sa mas malamig na boses. May nagbanta ba sa mga magulang ng may-ari para umalis sila? Si nanay sa aking tabi ay nanginginig ngunit humakbang siya at sa mababang boses. Ngunit may katatagan ikinuwento kung paano sinabi sa kanila na ilang araw lang kung paano sila dumarami at kung paano binitawan ang pangungusap. Matatanda na kayo, kahit saan pwede kayong tumira. Dahan-dahan niyang ikinuwento at bawat salita ay mas lalong sumasakit. Ang buong pasilyo ay nabalot ng katahimikan dahil sa sitwasyon inutusan ng pulis ang lahat ng walang karapatang manatili doon na ligpitin agad ang kanilang mga gamit at nagsulat sila ng ulat para sa mga palatandaan ng iligal na pag-okupa at pinsala sa ari-arian. Napilitang lumabas si Paulo mula sa kwarto na may pagkadismaya sa mukha ngunit hindi na nang ahas pang gumawa ng anuman. Akala ko tapos na ang lahat, ngunit nang pumasok ako sa maliit na opisina para suriin ang mga pinsala, napako ang aking mga mata sa maliit na kahadeyero sa sulok. Ang kandado ay may mga kakaibang marka, mga gasgas na parabang sinubukang piliting buksan. Natigilan ako, malakas ang kabog ng dibdib. Lumapit ako at binuksan ito. Sa loob ang aking mga personal na dokumentong pinansyal ay magulo. Ang mga papel ay wala na sa kanilang tamang lugar. Dahan-dahan akong lumingon at tiningnan si Maine. Ang boses ko ay nanlalamig. Hindi lang kayo pumasok para manirahan. Pinilit ninyong buksan ang kahadeyero ko. Di ba? Walang sumagot. Nanahimik si Tito Boy. Ganoon din si Paulo at si Maine ay nanatiling tahimik. At ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw dahil alam kong ang natuklasan ko ay simula pa lang ng isang bagay na mas malala. Matapos magsulat ng ulat ang pulis, isang bagay lang ang nasa isip ko ang kahadeyero. Tumatakbo akong pumasok sa opisina. Malakas ang kabog ng aking dibdib na naririnig ko ito. Ang kwartong iyon ay ang aking personal na espasyo para sa mga mahahalagang dokumento. Bago ako umalis patungong Europa, isinara ko ito at sinuri ng ilang beses. Ngayon, halatang pinuwersa ang kandado. Sa paligid, ang pintura ay may gasgas at ang metal ay may marka. Binuksan ko ito. Ang loob ay isang gulo, ang mga orihinal na dokumento ng pagbili ng ancestral house na itinatago ko sa isang kompartimento ay wala sa ayos, isang lumang special power of attorney, magulo, ang aking mga bank statement at iba pang financial papers na laging maayos ay magkakahalo, may mga nawawalang mahahalagang pahina. Hindi sila naghahanap ng pera. Naghahanap sila ng mga partikular na dokumento para makabuo ng isang legal na kaso pabor sa kanila. Pumasok ang aking abogado at sa isang sulyap lang, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi sila naghahanap ng pera, sabi niya sa mababang boses. Naghahanap sila ng mga dokumento para manipulahin ang legal na sitwasyon. Lumabas ako ulit at hawak ang mga magulong papel. Hinarap ko si Maine. Bakit mo pinilit buksan ang kahadeyero ko? Siya, nakatayo sa harap ng pulis, mga kapitbahay, at aming mga pamilya ay itinanggi ito ng may nakakatakot na kalamigan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang kanyang ensayadong pagtanggi ay lalo lang nagkumpirma ng aking mga hinala. Sa sandaling iyon, lumapit si nanay at bumulong. Ilang araw na ang nakalipas nakita ko si Tito Boy sa kwartong yan kinukunan ng litrato ang ilang papel gamit ang cellphone. Lumingon ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ikinuwento niyang hindi niya ito pinansin, na inisip niyang pamilya naman sila. Sa sandaling iyon, ang buong kwento ay nagkakatugma sa isang nakakatakot na paraan, hindi ito isang biglaang desisyon. Matagal na nilang pinaplano ito, hindi lang nila gustong manirahan sa ancestral house.
Gusto nilang mangalap ng ebidensya, lumikha ng isang kasaysayan ng paninirahan at gawing isang legal na alitan ng ari-arian na papabor sa kanila. Ang aking abogado, nang marinig ito, ay iminungkahi sa pulis na suriin ang mga cellphone ni Maine at Paolo. Agad at marahas ang naging reaksyon ni Paolo. Cellphone ko to. Wala kayong karapatan. Naging defensive din si Maine, nagsasalita tungkol sa privacy. Ang kanilang kaba ang naglaglag sa kanila. Eksakto sa sandaling iyon, may naalalang mahalaga ang security guard ng gusali. Habang wala ako, hindi lang dinala ni Maine ang kanyang pamilya kundi ilang beses din siyang dumating kasama ang isang hindi kilalang lalaki para tingnan ang ancestral house. Isang beses narinig ng guard na sinabi ni Maine, ito ay ari-arian ng pamilya. Kapag naayos na natin ang mga papeles, pwede na tayong magnegosyo. Natigilan ako. Hindi lang sila gustong manirahan ng libre. Hindi lang nila gustong gamitin ang ancestral house bilang collateral. Inihahanda nila ang lahat para ibenta ito o gamitin sa isang mapanlinlang na transaksyon. Dahan-dahan akong lumingon kay Maine. Hindi na ako nakakaramdam ng galit kundi isang nanlalamig na takot. Dahan-dahan kong sinabi, habang ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa silid, hindi mo dinadala ang pamilya mo para manirahan. Inihahanda mo ang lahat para ibenta ang regalong ibinigay ko sa mga magulang ko, at sa pagkakataong ito, hindi na sinubukan ni Maine na itanggi. Tumigas ang kanyang tingin. Inilalabas ang isang taong nasukol at walang matatakasan. Nang bigkasin ko ang akusasyong iyon, tuluyang nasira ang maskara ni Maine. Ang kalmadong dating kasintahan ay nawala, nagbigay daan sa isang madilim na mukha, puno ng sama ng loob at nasaktang amor propyo. Dahil alam niyang nabuking ko na ang lahat, tumigil na siya sa pagpapanggap. Sa harap ng lahat, sinigawan niya ako sa isang boses na nagpayanig sa silid. Oo, naghahanap ako ng lugar para sa pamilya ko. Ano ngayon? Simula nang kumita ka ng mas malaki, wala ka nang ginawa kundi maliitin ako. Tiningnan ko siya, ang babaeng kasama kong bumuo ng buhay at nakaramdam ako ng halo-halong pagtataka at takot. Hindi ako nakatira kasama ng isang mahinang babae kundi isang taong puno ng sama ng loob na ang inggit ay nakatago sa likod ng pekeng kabaitan. Si Maine, wala na sa kontrol, ay lumapit at itinuro ako. Akala mo ba napaka-importante mo dahil binili mo ang bahay na to? Binili mo to para sa mga magulang mo nang hindi ako kinokonsulta. Kailanman ay hindi mo ako isinaalang-alang. Ang kanyang lohika ay napakabaluktot na natawa ako, isang malamig at mapait na tawa. Pera ko to. Mga magulang ko ang nagbigay buhay sa akin, kailangan ko bang magpaalam sa'yo para pasalamatan sila? Ang katahimikang sumunod ay ganap. Si Tito Boy, nang makitang nawala na sa sarili ang kanyang anak, ay tinalikuran na rin ang kanyang papel bilang biktima. Hinampas niya ang mesa at sumigaw. Kapag ang isang babae ay nagka-boyfriend, ang pera niya ay pag-aari ng pamilya. Kung ganyan ka katalino, huwag ka nang tumapak sa bahay ng mga Garcia. Lumingon ako sa kanya ng may nanlalamig na kahinahunan. Mula sa simula, kayo ang tumapak sa bahay ng mga magulang ko. Ang aking sagot, bagamat hindi pa sigaw, ay nagpatahimik sa kanya. Ang katotohanan, gaano man isigaw ay mananatiling katotohanan. Si tatay na kanina pa nagtitimpi ay hindi na nakatiis. Humakbang siya sa pagitan namin ni nanay at itinuturo si Maine. Nagsalita sa isang malalim at nanginginig na boses dahil sa galit. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking anak, hindi ang ari-arian ng aking pamilya para ikaw at ang mga kasama mo ay pumarito para magnakaw. Ang salitang magnakaw ay umalingaw-ngaw ng may matinding bigat, ngunit ang sagot ni Maine ay mas lalong naglantad sa kanya. Puno ng galit, sumagot siya. Sayang lang ang bahay na ito para sa dalawang matanda. Sa malaot madali, kailangan niyang unahin ang kanyang pamilya at mga anak. Ang pangungusap na iyon ay hindi bunga ng galit. Ito ang kanyang tunay na pag-iisip. Para sa kanya, ang dignidad ng aking mga magulang sa kanilang pagtanda ay isang sayang. Ang pasasalamat ng isang anak, isang bagay na dapat ituon para pagsilbihan ang pamilya ng kasintahan. Tiningnan ko si nanay. Namula ang kanyang mga mata ngunit hindi siya umiyak. Sa isang kahinahunan na dumurog sa aking puso, sinabi niya kay Maine, kaya pala ang mga magulang ko dahil matatanda na, kailangang umalis. Pero ang pamilya mo, dahil pamilya mo, may karapatang okupahin ang kanilang lugar. Hindi si Paolo, nakikitang wala nang dapat itago, ay sumali sa kanyang karaniwang kayabangan. Walang masama kung ang pamilya ay titira sa isang malaking bahay. Akala mo yata Reyna ka. Ngunit sa pagkakataong ito, isang pulis ang pumutol sa kanya ng may matatag na boses. Ang ari-ariang ito ay may-ari. Walang sino man ang may karapatang okupahin ito. Ang pangungusap na iyon ay bumasag sa lahat ng kanilang dahilan. Akala ko kakalma na si Maine ngunit kabaliktaran ang nangyari. Desperado, sumigaw siya. Sawa na ako. Palagi na lang pera mo, talino mo. Kung hindi ko makukuha ang bahay na ito, hindi kita titigilan. Hindi na ito isang simpleng usapan.
Ito ay isang banta na sinabi sa harap ng pulis, ng aming mga pamilya, ng mga kapitbahay. Tiningnan ko ang babaeng iyon at naramdaman kong wala nang natitira sa pagitan namin. Walang pag-ibig, walang respeto, wala ni katiting na ugnayan. Tumayo ako ng tuwid at tinitingnan siya sa mata. Sinabi ng may kalinawan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngayon, nakita ko na kung sino ka talaga. Hindi na kita dating kasintahan. Isa kang magnanakaw na nakipagsabuatan sa iyong pamilya para nakawin ang bahay ng mga magulang ko. Lahat ay huminto. Nanahimik ang aking mga magulang. Napanganga si Tito Boy ngunit wala siyang masabi at si Maine, maputla ngunit mapanghamon, ay hindi umatras. Alam kong tapos na ang lahat, wala nang balikan. Mula sa sandaling iyon, isa na lang ang natitira sa pagitan namin, isang pagtutuos. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng aking abogado. Lumayo siya para sumagot at bagamat kalmado ang kanyang boses, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ibaba ang tawag, binasa niya ang isang email at ipinasa sa akin ang telepono. Ang nakita ko ay nagpatindig ng balahibo ko. Habang wala ako, hindi lang pinlano ni Maine ang pag-okupa sa ancestral house. Nag-apply siya ng isang personal na loan na may napakalaking halaga gamit ang pribadong impormasyon mula sa aming pagsasama. Tinanggihan siya ng bangko dahil sa kakulangan ng kakayahang magbayad at higit sa lahat dahil sa kakulangan ng isang balidong collateral. Ngunit ang pinakamasama ay nasa internal notes ng bangko. Paulit-ulit na binanggit ng aplikante ang isang ancestral house na may mataas na halaga, pag-aari ng pamilya, na naghihintay lang ng ilang papeles para magamit bilang garantiya. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin. Hindi na ito isang simpleng usapin ng libreng tirahan. Ang ancestral house ang salbabida kung saan desperadong kumakapit ang buong pamilya niya. Tinanong ko siya sa isang kakaibang kalmadong boses. Ganyan ka ba kadesperado sa pera? Hindi sumagot si Maine. Ang aking abogado ang nagsalita. Ang personal na utang ni Ginang Mendoza at ang mga pagkalugi ng kanilang mga family investment ay nasa kritikal na punto. Kung hindi sila makakakuha ng pera, malaki ang panganib ng pagkabangkarote. Isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa silid. Nakaramdam ako ng pandidiri. Sa halip na harapin ang kanilang mga problema, nagpasya silang nakawin ang regalong ibinigay ko sa aking mga magulang. Palayasin sila sa kanilang bahay at gamitin ito para iligtas ang kanilang sarili. Si Tito Boy, kahit noon pa man ay sinubukang magdahilan, ang pamilya ay para magtulungan, o hahayaan na lang ba nating malunod siya? Tiningnan ko siya at napatawa ng maikli. Ang pagtulong ay paghingi, hindi pagpapalayas sa aking mga magulang na parang mga magnanakaw, ngunit lalo pang naging madilim ang kwento. Ang aking abogado, habang sinusuri ang impormasyon, ay nagtanong kay Maine ng isang pangalan, kilala mo ba si alias Tawerto? Biglang nagbago ang mukha ni Maine. Isang kislap ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ipinakita sa akin ng aking abogado ang ebidensya. Nagpadala si Maine ng mga larawan ng mga dokumento ng ancestral house, ng kandado, at ng mga susi sa isang numero ng telepono na nakapangalan sa nasabing Tawerto, isang kilalang middleman sa pagbebenta ng mga ari-arian na may mga legal na problema at pinag-aagawan. Nanlamig ang aking dugo. Hindi lang siya gumawa ng mga kopya ng susi at nagplano ng pag-okupa. Kinontak niya ang isang espesyalista sa mga problemadong ari-arian. Kung ilang linggo pa akong nagtagal sa pag-uwi, ang ancestral house na ito ay tiyak na nababalot na sa isang pekeng legal na alitan. May mga estrangherong umaangkin ng karapatan at ang aking mga magulang ay kinaladkad sa isang impyerno ng mga kaso. Ang pag-iisip nito ay nagdulot sa akin ng matinding sama ng loob. Tiningnan ko si Maine. Hindi ko na naramdaman ang paunang galit kundi isang malalim at ganap na takot. Dahan-dahan kong sinabi habang bawat salita ay bumabagsak na parang isang mabigat na bato, hindi mo lang tinraidor ang ating pagsasama. Gagawin mong pain para sa mga buwitre ang regalo ko sa aking mga magulang. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa kanyang pinakasensitibong punto. Napahiya, nawalan siya ng kontrol at sumigaw sa isang boses na basag dahil sa galit. Ikaw ang pumilit sa akin, sa pera mo. Palagi akong nakakaramdam na mababa, isang walang kwenta. At doon ko naintindihan. Sa ilalim ng kanyang kasakiman ay hindi lang pagkamakasarili kundi isang baluktot at naipon na inggit sa loob ng maraming taon. Mas gugustuhin niyang ilubog ang buong pamilya niya sa putik kaysa tanggapin na mas magaling ang kanyang dating kasintahan. Matagal ko siyang tiningnan at sa unang pagkakataon, hindi na ako nakaramdam ng sakit dahil sa pagkakanulo. Nakaramdam ako ng pandidiri-pandidiri sa isang babaeng sa halip na bumangon ay kinasusuklaman ang taong nasa tabi niya dahil mas magaling ito. Sa isang mahinang boses, ngunit may tiyak na kalamigan, sinabi ko, hindi ka mababa dahil mas magaling ako. Mababa ka dahil pinili mong maging isang parasito na pinapakain ng kasakiman ng iyong ama. Natigilan si Maine at si Tito Boy, sa unang pagkakataon, ay natigilan na may maputlang mukha na parabang may naghubad sa kanya sa publiko nang hindi nag-iiwan ng mapagtataguan.
Matapos suriin ang mga ebidensya, mga pahayag, kamera, dokumento, ang pinilit na kahadeyero, kumilos ng may katatagan ang pulisya. Ang opisyal na namamahala ay nagsalita sa kanila ng may matunog na boses. Lahat ng taong walang karapatang manirahan sa ancestral house na ito ay dapat ligpitin ang kanilang mga gamit at lisanin ang ari-arian ngayong hapon. Tapos na ang mga dahilan ng ilang araw lang o pamilya naman kami. Ang utos ay parang isang kutsilyo na pumutol sa kanilang komedya. Ngunit si Tito Boy, sa isang huling akto ng pagsuway, ay umupo sa isang silya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na paalisin ako. Kung nangyari ito dati, baka may natakot pa siya. Ngunit ngayon ang mga kapitbahay sa pasilyo na nakita at narinig ang lahat ay hindi na siya tinitingnan ng may pag-aalinlangan kundi may pagkasuklam. Isang babae pa ang nagsabi, "Tama na yan, Tito Boy, hindi sa inyo ang bahay." Sa unang pagkakataon, hindi na naman ni Tito Boy ang mga tao. Siya na lang at ang kanyang kawalang hiyaan ang nakalantad sa lahat. Si Maine, nang mapagtantong talo na sila, ay lumapit sa akin na may tensyonadong mukha. Ngunit sa mababang boses, halos nagmamakaawa, sinubukang iligtas ang natitirang dignidad. "Alden, pakiusap. Kaunting dignidad naman, hayaan mo silang umalis ng payapa. Ako na lang ang maiiwan at mag-usap tayo." Ang kanyang pakiusap ay napaka-absurdo na halos matawa ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, naglalakas loob pa siyang humingi ng dignidad. Iwinaksi ko ang kanyang kamay ng may pagkasuklam. "Wala ka ng karapatang manatili sa bahay na ito kahit isang minuto pa." Ang aking sagot ay parang isang sampal. Natigilan siya, hindi alam ang sasabihin. Si Paulo naman ay patuloy sa kanyang mapanghamong ugali. Habang naglalagay ng damit sa maleta, nagmumura siya ng mahina at sinisipa ang mga bag sa sahig. Lumingon siya sa akin at sumitsit. "Maiiwan kang mag-isa. Magsisisi ka." Marahil para sa kanya iyon ay isang teribleng sumpa. Ngunit tiningnan ko siya ng may higit na awa kaysa galit at sumagot sa isang boses na napakakalmado na nanlalamig. "Walang mas nakakatakot kaysa sa isang buong pamilya na nagsasama-sama para magnakaw." Natigilan si Paulo. Nagpatuloy siya sa pag-empake na nakayuko. Napahiya, unti-unti ang mga maleta, mga supot ng basura, at mga kahon ng pamilya ni na Tito Boy ay lumabas mula sa ancestral house. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig ay kakaibang matinis. Ako, nakatayo sa gitna ng sala, ay hindi naramdaman ang saya ng tagumpay na aking inakala. Nakaramdam ako ng malalim na lamig. Ang bahay na ito, ang aking regalo, ay nilapastangan. Ang larawan ng aking pamilya ay tinanggal, ang mga kumot ng aking mga magulang ay itinapon sa isang sulok, ang mesa sa kainan ay ginawang basurahan. Lumapit si nanay sa isang estante at dinampot ang picture frame ng pamilya na may basag na sulok. Hinaplos niya ang ibabaw ng may lambing na nagpadurog sa aking puso. Lumapit ako at kinuha ito mula sa kanyang mga kamay. Isa lang itong bagay ngunit sa sandaling iyon ay sumisimbolo ito sa lahat ng sakit na idinulot nila sa amin. Binili ko ang bahay na ito ng may buong pananabik para sa huli ay kailanganing tumakas ng aking mga magulang para magbigay daan sa isang kawan ng mga taong walang konsensya. Hinigpitan ko ang hawak sa frame at ibinalik ito sa tamang lugar na parabang ibinabalik ko ang karangalan ng aking pamilya. Pagkatapos ay lumingon ako sa pulis, sa administrasyon, at sa lahat ng naroroon at sinabi sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Sa susunod na 3 araw, papalitan ko ang lahat ng kandado at i-update ang mga sistema ng seguridad. Simula ngayon, sinumang miyembro ng pamilyang iyon na maglakas loob na lumapit dito ay haharapin ayon sa batas. Tapos na ang pagbibigay. Tapos na ang pakikisama. Si Tito Boy, sa isang huling pagtatangkang maging biktima, ay nagsimulang humikbi habang hila-hila ang kanyang bag. "Siyempre dahil may pera ka, ikaw ang panalo. Putulin mo lahat ng ugnayan sa pamilya namin. Magsisisi ka rin." Bago pa siya makapagpatuloy, pinutol ko siya. "Ang ugnayan ay batay sa respeto. Mula nang sabihin mong ang mga magulang ko dahil matatanda na ay balewala, ang hinahanap mo ay hindi ugnayan kundi isang libreng tirahan." Namutla ang kanyang mukha. Wala nang sinuman sa pasilyo ang naantig sa kanyang mga luha. Naintindihan ng lahat na may mga salitang kapag nasabi na ay wala nang balikan. Agad-agad kumilos ang administrasyon. Lahat ng access permit na hiniling ni Maine at Paolo ay kinansila. Ang mga karagdagang access card ay hinarangan, at ang kanilang mga pangalan ay tinanggal sa listahan ng mga residente. Mula sa sandaling iyon, ang pamilya ni na Tito Boy ay ipinagbabawal ng pumasok mula pa lang sa labi ng gusali. Nang hilahin ng huli sa kanila ang huling maleta, nanatili ang ancestral house sa isang kakaibang katahimikan, ang katahimikan na sumusunod sa isang bagyo. Lumapit ako sa pinto, pinalitan na ng security ang cylinder ng kandado, ako mismo ang pumihit ng susi. Ang tunog ng trangka, isang maikli at tuyong click, ay hindi lang tunog ng isang pintong nagsasara. Ito ang tunog na nagwakas sa isang yugto ng aking buhay.
Isang yugto ng kamangmangan at nasayang na pasensya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong ang bahay na ito ay sa wakas ay bumalik na sa mga taong tunay na nararapat dito. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang ancestral house sa orihinal nitong anyo, ngunit alam kong ang kailangan ayusin ay hindi lang ang mga muebles. May mga bagay na kapag nasira ay matagal bago maayos. Nag-hire ako ng isang kumpanya para sa isang malalim na paglilinis. Pinalitan ko ang lahat ng kandado at sinuri ang bawat sulok, ngunit gusto kong personal na asikasuhin ang mga detalye. Ibinalik ko ang larawan ng pamilya sa tamang lugar, inilabas ko ang paboritong set ng tsaa ni tatay, hinugasan ito isa-isa at inilagay sa kanyang kahoy na tray. Sa balkonahe, pinalitan ko ang lupa ng mga halaman ni nanay. Habang ginagawa ang maliliit na bagay na ito, naramdaman kong hindi lang ako naglilinis ng isang bahay. Kinukuha ko piraso-piraso ang dignidad na kanilang niyurakan. Nang tuluyang bumalik ang aking mga magulang, hinintay ko sila sa pinto. Naramdaman ko ang parehong kaba tulad noong unang araw na ipinakita ko sa kanila ang bahay. Natatakot ako na pagkatapos ng lahat ng nangyari, ayaw na nilang manirahan doon, na ang lugar ay nabahiran na ng alaala ng kahihiyan. Dahan-dahang pumasok si nanay, tiningnan ang sala na ngayon ay maayos na. Ang larawan sa tamang lugar, ang mga halaman na tumatanggap ng sikat ng araw sa hapon. Lumingon siya at tahimik na pinunasan ang isang luha. Pagkatapos ay bumulong, "Anak, baka mas mabuti kung bumalik na lang kami sa lumang bahay." Nakaramdam ako ng bara sa lalamunan. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. "Hindi. Sa inyo ang bahay na ito. Walang sino man ang aagaw nito sa inyo kailanman." Si tatay na nanatiling tahimik ay ipinatong ang isang kamay sa aking balikat, ang kanyang kamay na kalyo. Dahil sa maraming taon ng pagtatrabaho ay nagbigay sa akin ng matinding kapayapaan. Tiningnan niya ako ng may namamasang mata ngunit may mahinahong boses. "Ang anak ko, dalaga na. Ang pangungusap na iyon lang ay sapat na para matunaw ang lahat ng aking pangamba. Ang malaman na sila ay bumalik na sa tahanang nararapat sa kanila ay sapat na. Kay Maine, lahat ay ipinaubaya ko na sa aking abogado. Ang iligal na pag-ukupa, ang pamemeke ng mga dokumento, ang mga banta. Ayaw ko nang mag-aksaya pa ng kahit katiting na emosyon sa isang taong pinahintulutan ang kanyang pamilya na yurakan ang aking mga magulang." Tumawag siya at nag-text ng hindi mabilang na beses. Minsan nagmamakaawa, minsan sinisisi ako sa pagiging malupit. Isang huling mensahe lang ang sinagot ko. "Hindi mo ako nawala dahil sa isang bahay. Nawala mo ako noong araw na binuksan mo ang pinto para palayasin ng pamilya mo ang mga magulang ko." Pagkatapos noon, blinak ko na siya. Sinubukan din ni Tito Boy na kontakin ako sa pamamagitan ng mga kakilala. Sinasabing ang isang tao ay dapat marunong magbigay daan para mapanatili ang kapayapaan. Naisip ko lang ang kabalintunaan. Ang kapayapaan na gusto nila ay hindi pagkakasundo kundi ang katahimikan ng mga inaapi. Sumagot ako sa isa sa mga taong iyon. "Ang kapayapaan ng aling bahay? Ang sa akin, inukupan nila. At sa kanila, nagpapalaki sila ng mga anak na nagnanakaw ng tiwala ng kanilang mga kasama." Hindi na ako sumagot pa sa sinuman. May mga pintong kapag naisara na ay mas mabuting huwag nang buksan muli. Ilang linggo pagkatapos, bumalik ang buhay sa ancestral house. Si tatay tuwing umaga ay lumalabas sa balkonahe para alagaan ang kanyang mga halaman. Si nanay ay nagtatahi sa tabi ng bintana habang ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang puting buhok. Isang araw, pag-uwi ko galing sa trabaho, natagpuan ko silang nag-uusap at nagkakape sa sala. Tinitigan ko sila mula sa pinto, namumuo ang luha sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, naintindihan kong hindi naging mahal ang lahat ng pagod ko. Ang pinakamahalagang binili ko ay hindi mga pader o muebles kundi ang kapayapaan para sa mga taong isinakripisyo ang lahat para sa akin. Pagkatapos ng lahat, natutunan ko ang isang masakit ngunit totoong aral. May mga pagsasamang hindi nasisira dahil sa kahirapan o kawalan ng pag-ibig. Nasisira ito kapag ang isa sa mga panig ay nagsimulang tingnan ang kabaitan ng isa bilang isang walang hanggang yaman na maaaring angkinin. Kapag ang pasensya ay isinasantabi at ang mga magulang ng isa ay nagiging hadlang sa kanilang mga kalkulasyon. Kapag ang isang tao ay kayang yurakan ang iyong mga magulang, wala nang dahilan para manatili sa kanyang tabi. Ang aking kwento ay nagtatapos dito, hindi sa luha o sa isang maingay na tagumpay kundi sa isang tahimik na hapon kasama ang aking mga magulang na nagkakape sa bahay na dapat ay sa kanila mula pa sa simula. At ako, nakatayo sa balkonahe. Tinitingnan ng langit habang papalubog ang araw, sa wakas ay nakakaramdam ng higit na gaan sa huli. Hindi lang isang ancestral house ang nabawi ko. Nabawi ko ang aking mga hangganan, ang karangalan ng aking mga magulang, at ang integridad ng aking sariling pagkatao.